O Amara, hindi pa ba tapos yan? Baka malate ang delivery niyan. Sabi ni Nancy, ang manager ng bake shop na pinagtatrabahuhan niya. Bata pa ito, nasa 30s pa lang kaya madali niyang nakasundo. Ito na, konting finishing touches na lang at good to go na to. Sagot niya. Siya ang gumawa ng mga cake sa araw na yon dahil day off ng head baker nila. Pangarap niya maging pastry chef at sa awa ng Diyos, kahit hirap siya sa buhay ay nakukuha pa rin niya mag-aral kahit training courses lang. Sa ngayon, nasa intermediate pastry na siya. Sige, huwag mong kalilimutan ng initials ng i-engage ha. Kabilin-bilinan pa naman niya ni Mrs. Villaflor. Mrs. Villaflor po? Natigilan si Amara sa ginagawa at napasulyap sa katabi. Villaflor din kasi ang apelyido ni Lance, ang boyfriend niyang parang kabute pero mahal na mahal niya. May dahilan naman kasi si Lance kung bakit madalang itong magparamdam. Busy na ito sa family business ng mga to na fast food chains. Nagkakilala sila sa pinapasukang universidad at 2 taon na rin niya itong kasintahan. Katatapos lang nito sa kolehiyo na napasabak naman agad sa pagpapatakbo ng negosyo ng mga ito. Kaya ayon, tiis-tiis muna siya sa paghihintay rito. Oo, regular client natin siya at medyo mabusisi. Huwag ka mag-alala, nakalagay na naman. See? Pinakita niya rito ang initials na noon niya lang napagtuunan ng pansin. Letter L at T yun. Hindi naman siguro. Marami namang Villaflor sa Pilipinas. Baka nagkataon lang. Ani Amara sa sarili. Nag-mental note din siya na tatawagan ng kasintahan mamaya pagkatapos ng duty niya. 3 araw na rin kasing hindi ito nagpaparamdam sa kanya. Sige na Amara, tapusin mo na yan. Ani Nancy. Sige, basta sandali na lang to. Okay. Hindi naman nga nagtagal sa kanyang ginagawa si Amara. Agad niya rin yung natapos, saktong pagpasok muli ni Nancy. Tapos ka na Nancy, nariyan na ba ang pipick up dito? Tanong niya sa manager. Yun na nga, problema ngayon ng magdadala at pipick up niyan. Nasa labas na lahat ng truck natin. Yun dapat na pipick up niyan, nasiraan daw kaya pinade-deliver na lang sa bahay ng client. Ha? Paano to Nancy? Nag-isip sandali si Nancy, pagkaway namimilog ang mga matang tumingin sa kanya. Di ba out ka na pagkatapos niyan, Amara? Oo, bakit po? Pwede bang ikaw na lang ang magdala? Ha? Bakit naman ako? Sige na Amara, wala ka naman pasok ngayon sa school, hindi ba? Wala nga. Yun, ipapagrab na lang kita para safe na safe niyang makakarating sa venue. Alam mo na, kailangan ko rin kasing siguraduhin na darating na maayos ang produkto natin sa kliyente. Huwag ka mag-alala, may overtime fee ka. Paliwanag ni Nancy na pinagdikit pa ang mga palad. Napabuntong hininga si Amara. Oo na nga, magbibihis lang ako. Thank you. At habang nagbibihis ka, magpapabook na ako ng Grab. Okay, lakas mo sa akin eh. Madaling nagbihis si Amara at lumabas din kaagad. Nakaabang naman si Nancy sa kanya. Ito ang pamasahe mo Amara, bukas mo na lang ibalik ang sukli. Anito sabay abot sa kanya ng 1,000. Sige, saan pala ang venue? Alam mo ron na may darating na cake? Oo, basta sabihin mo lang na galing sa Yellow Gardens Bakehouse. Yung venue nga, Nancy, akin na. Resto siya sa may Taguig, Davis Wheelhouse. Alam mo ba yon? Hindi eh, pero sige, alam naman yun ng driver kasi may GPS naman sila. Sagot ni Amara. Oo nga. Ma'am Nancy, andyan na po ang Grab. Anang isa nilang tindera. Oh, nandyan na raw Amara. Patulong na lang tayo kay Joma na buhati ng cake. Ang tinutukoy nito ay ang isa pa nilang baker na siyang duty sa hapon. Sige. Tinawag lang sandali ni Nancy si Joma at diretso na sila sa Grab na ipinabook nito. Ingat, okay? Sabi pa ni Nancy kay Amara. Sige, tuloy na ako. Kulang-kulang 1 oras din ang naging biyahe ni Amara hanggang sa marating ang nasabing restaurant. Kuya, sandali lang ha. Papatulong lang ako sa waiter nila sa loob na kunin tong cake. Sabi niya sa driver. Sige po, okay lang. Pumasok sa restaurant si Amara. Nagulat pa siya nang makita ang itsura niyon sa loob. Kaya naman pala wheelhouse kasi parang barko pala to. Sabi niya sa sarili. 2 palapag ang nasabing restaurant na hugis barko at nakaharap sa parte ng Laguna de Bay. Excuse me? Magalang niyang bati sa nilapitang waiter. Yes ma'am, dine-in po. Hindi. May ide-deliver lang ako galing sa Yellow Garden. Yung cake po? Oo. Pwede bang patulong? Medyo may kabikatan kasi. Opo naman, wala pong problema. Nito. Salamat.
Sinamahan ni Amara ang waiter sa nag-aabang na sasakyan. Pagkatapos, nagpasalamat siya sa driver at sinundan ng waiter. "Saan palang setup nito, kuya?" tanong niya. "Doon po sa baba, ma'am. Parating na rin po kasi ang pamilya ng mga i-engage." Sagot ng waiter. "Sige, doon na lang. Ayusin ko na lang. O pwede bang ihabilin ko na lang sa naka-assign sa event?" Tanungin ko po muna ang manager namin." "Okay, salamat ulit." Muli, sumunod lang si Amara sa waiter. Pagdating sa baba, hindi niya napigilang magmasid sa paligid. Napaka-cozy doon at ang aliwalas pagmasdan. Idagdag pang nakaka-relax din ng mga bulaklak na nakadesenyo sa paligid. "Ma'am, dito po ang setup," sabi ng waiter na inilapag sa gitna ng pahabang lamesa ang cake. Nakahanda na roon ang mga naka-food trays na pagkain. May mga inumin at desserts din. "Okay, pwede ko na bang kausapin ng manager mo para ma-endorse ko ito ng maayos?" "Opo, sandali lang po." Pumasok ito sa nasisiguro niyang kitchen. Siya naman ay kinunan ng picture ang cake. Habit na yun ni Amara dahil binabalikan niya ang mga gawa niya para i-enhance kung kinakailangan ng designs. "Ma'am?" Kuha ng waiter sa atensyon niya. Kasama na nito ang isa pang lalaki. "Good afternoon po. I-endorse ko lang sana tong cake para mamaya." Magalang na wika ni Amara. Don't worry ma'am, kami na pong bahala dyan." "Ganun ba? Sige, thank you." May lumapit sa manager at binulungan to. "Oh, nariyan na sila. Sige na, mag-ready na kayo." Sabi nito sa mga tauhan bago binalingan si Amara. "Sige po, kami na rito." "Okay, salamat." "Salamat din po." Tumango si Amara at marahang umakyat sa hagdanan. Naririnig na niya ang kumusyon ng mga taong pumapasok sa kabilang entrance ng resto, kaya bahagya siyang tumigil at lumingon. Napakunot ang noo niya dahil isa sa mga magulang ni Lance ang naroon. Napaisip siya bago nagtuloy-tuloy sa pag-akyat sa hagdanan at naupo sa table na nakatanaw sa ibabang parte ng restaurant. Inabangan niya ang muling pagbukas ng pintuan sa ibaba, ni hindi siya halos sumihinga hanggang sa unti-unti yung binuksan ng dalawang waiter. At para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa nakita. "Lance?" Mahinang usal niya habang titig na titig sa lalaking ingat na nakaalalay sa babaeng katabi nito. "What's this?" Bulalas ng babaeng halata namang peke ang pagkagulat. "Come here." Inakay ito ni Lance sa gitna. Pagkatapos, lumuhod ang kanyang kasintahan habang hawak sa isang kamay ang kulay pulang kahon at binuksan sa harapan ng babae. "Trisha Galvacio, will you marry me?" Napasingap ang babae habang ang mga nakapaligid sa mga ito ay hindi matatawaran ng kasiyahan sa muka. Si Amara naman na halos puputok na ang dibdib ay hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Ni hindi niya makuhang umiyak dahil tila na blanko ang kanyang utak. "Trisha?" Untag ni Lance nakaharap nito. "Of course, yes." Kasabay niyon ay nagpalakpakan ng lahat. Malapad nang umiti si Lance at isinuot sa babae ang singsing. Pagkatapos niyon, tumayo ito at siniil ng halik ang babae. Daig pa ni Amara ang sinaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nadarama. Gusto niyang humiyaw pero parang hinang-hina siya. "Miss?" Anang tinig sa gilid ni Amara. Wala sa loob na napalingon siya rito. Ha? "Are you okay? Do you want some water? You look pale." Sunod-sunod na wika ni Dexter na kagyat pang natigilan nang makilala ang babae. Ito ang babaeng pinagkamalan siyang waiter noong nakaraang buwan at kumain ng fresh oysters na inihanda niya para sa kanyang mga investor. Si Amara. Nag-iwan ito sa kanya ng nakakatawa at nakakainis na impresyon. Ilang araw din itong hindi nawala sa kanyang isip dahil bukod sa pagiging lutang, ay maganda naman talaga ang babae. Hindi lang siguro nito alam yon. Ang pakiramdam niya, may kung anong damdaming humihila sa kanya palapit dito. Nataranta si Dexter nang unti-unting pumatak ang mga luha nito. "Miss, wala akong ginagawang masama sa'yo. Tinatanong nga kita kung okay ka eh." Agad na paliwanag niya bago tumingin sa paligid. Kakaunti lang naman ang tao sa second floor dahil 3:30 pa lang naman. Suminghot ito at muling ibinaling ang atensyon sa ibaba. "I hate you, Lance. I hate you. Ano bang nagawa ko para saktan mo ko ng ganito?" Bulong lang yun ni Amara pero dinig na dinig niya. Napatayo ng tuwid si Dexter at napatingin na rin sa ibaba. Base sa reaksyon ng babae, parang alam na niya kung kaano-ano nito ang tinutukoy na Lance na natitiyak niyang ang lalaking na-engage. Muli niyang binalingan si Amara. Hindi na ito namumutla, mas tamang sabihin na galit ito.
Bigla itong bumaling sa kanya. Waiter, pahingi naman ng tubig. Anito. Lihim na napailing si Dexter. Mukha ba talaga akong waiter para palagi niyong pagkamalan? Anya sa isip sabay tingin sa sarili. Doon niya napagtantong naka-apron pa siya at gaya ng una silang magkita, nakaputing long sleeves siya at pantalong itim. Pagkakamalan ka nga. Pahabol pa niya sa sarili. Waiter, sabihin mo lang kung hindi pwede. Ganitong mainit ang ulo ko ngayon. Pasuplad ang wika pa ni Amara na mukhang hindi siya nakilala. Napabuntong hininga si Dexter. Alright, wait here. Tinungo niya ang backdoor sa ikalawang palapag at doon dumaan pababa sa kitchen. Subalit sa halip na tubig lang ang kunin niya, nagdala rin siya ng ice cream at tiramisu. Pampakalma na rin sa babae dahil nakakaganda ng mood ang kumain ng matatamis. Here's your water, ma'am. Inilapag ni Dexter ang tubig sa lamesa, pati na ang dala niyang ice cream at tiramisu, na hindi naman ito pinansin. Nakatingin pa rin si Amara sa ibaba, partikular kay Lance. Nagkakainan na ang mga ito at sweet na sinusubuan ng lalaki ang fiancé nito. Mabulunan sana kayo ng cake na yan. Ani Amara. Para namang may anghel itong katabi at nabulunan nga si Lance. Kahit si Dexter ay bahagyang natawa nang makitang ilang beses na hinampas ng lalaki ang dibdib nito. Buti nga sa'yo, manluloko. Tumingin sa kanya si Amara na biglang nangunot ang noo. Excuse me, mister. May kailangan ka pa ba? Wala naman. Ikaw, may kailangan ka pa ba? Tumingin to sa lamesa. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito nang makita kung ano ang naroon. Teka, hindi naman ako nag-order ng ice cream at tiramisu ah. Balik mo na to. Wala akong ibabayad dyan. Tubig lang ako. Sabi nito. No, that's on the house. Tanggi ni Dexter nang akmang kukunin nito ang tray sa kamay niya. On the house? Bakit? Dahil malaki ang kinita niya sa event niyo ngayon? Hindi naman, miss. Naisip ko lang kasi na baka kailangan mo yan. At bakit naman? Hindi na nakasagot si Dexter dahil narinig nilang malakas na nagpalakpakan ng nasa ibaba. Pareho silang napalingon doon nang makitang nakatayo ang bagong engage at parang mag-asawang nagsusubuan. Sarap na sarap kayo sa cake. Kung alam niyo lang kung sinong gumawa niyan at kung alam ko lang din na para sa'yo yan, Lance, at dyan sa fiancé mo, nilagyan ko sana yan ng napakaraming sili. Inis na sabi ni Amara. Napailing si Dexter. Akmang iiwanan na niya ito roon nang mapatingin sa gawin nila ang lalaking pinagdutungkalan ni Amara. Kitang-kita ang pagpapanig sa mukha nito at mabilis na pagbitaw sa kamay ng babaeng katabi habang titig na titig kay Amara. Nilingon ni Dexter ang babae. Halos maningkit ang mga mata nito na nakatingin pabalik kay Lance. Ano, akala mo ba hindi ko malalaman? Anito sa may taas ng kilay. Hindi naman malakas ang pagsasalita nito pero sigurado itong nasusundan ni Lance ang muka ng mga bibig nito at reaksyon sa muka. Bahagyang napangiti si Dexter. Is he your boyfriend? Hindi na nakatiis na tanong niya. Nakatingin na siyang muli sa ibaba. Bumaling sa kanya ang babae. Mister, bakit narito ka pa? Pagtataray nito. Nagkibit siya ng mga balikat. I was just curious, miss. Kanina umiiyak at namumutla. Ngayon galit ka naman na para bang gusto mo nang isumpa ang mga na-engage. Kasumpa-sumpa naman talaga sila. So I guess tama ako. Boyfriend mo nga siya pero hindi mo alam na sa iba siya magpapakasal. Why? Hindi ba kayo nag-uusap? Nakita ni Dexter ang gumuhit na sakit sa mga mata ng babae. Gusto sana niyang bawiin ang sinabi pero huli na. Pwede ba, mister? Huwag ka nang makialam pa. Saka wala ka man trabaho. Bakit natambay-tambay ka rito? I don't work here. Amara. Singit ng isang lalaki sa gilid nila. Sabay silang napalingon doon ng babae. Nakatayo na sa harapan nila ang lalaki na engage. Si Lance. Baka sa mukha nito ang matinding pagkabahala. Amara, magpapaliwanag ako. Sabi ni Lance. Napatingin si Dexter kay Amara. Kitang-kita niya kung paano mahigpit na kumuyom ang mga kamao nito habang nanlilisik ang mga mata. At ano pang paliwanag ang gusto mong sabihin, Aber? Pagkatapos ng mga nakita ko? Umiling-iling ito. Huwag na, Lance. Saka tama lang din naman to. May dahilan na ako para ilabas ang totoo. Mariin pero mahinang wika nito para hindi makaagaw ng atensyon. Ano ibig mo sabihin? Ang totoo, dahil sa pagpapabaya mo sa akin, sa palagi mong pang-iinjan at hindi mo lang pangungumusta, nakahanap na ako ng iba. Anong sinabi mo? Totoo, narinig mo, Lance. Nakahanap na ako ng iba.
Isang lalaki mas pinahahalagahan ako kaysa ano paman. At taas na tumingin si Amara kay Dexter. Lumapit pa ito, pag-uway ikinawit ang kamay sa kanyang braso. Hindi pa nakontento ang babae, tumingkaya dito at ginawa rin si Dexter ng isang mabilis na halik sa pisngi. Nagulat man ay hindi siya nagpahalata. Dama niya rin ang mainit na sensasyong gumapang patungo sa kanyang puso, dahilan para tumibok yun ng mabilis. At nang tingnan niya si Lance, nanlalaki ang mga mata nitong nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. Kaya, salamat Lance. Salamat dahil mas pinadali mo sa akin ang lahat. Wala ka namang silbing jowa kaya pinalitan na kita. Dagdag pa ni Amara na mahigpit na kumapit sa braso ni Dexter. Hindi naman niya ito pinabayaan. Bagkus ay iniakbay niya rito ang isang braso bago tiningnan si Lance na ngayon ay titig na sa kanya. Thank you pare. Alam ko lahat kaya hindi mo na kailangan magpaliwanag. Anya sabay tingin kay Amara na pinalagkit pa ang mga titig. Dama niya ang panginginig ng katawan nito kaya mas lalo pa niya itong kinabig bago muling hinarap si Lance. Alam mo ba matagal na talaga kitang gustong kausapin para wala na kaming problema nitong honey ko. Kaso ang sabi ni Amara, palagi ka nga raw busy. Yun nga raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nakuha ka niyang ipagpalit. Kasi daig mo pa raw ang presidente ng Pilipinas na kung hindi hihingi ng appointment, hindi ka talaga makikita. Kaya salamat pare. Salamat kasi ngayon, maluwag ng pareho sa dibdib namin ng lahat dahil wala na kaming itatago. Sabi pa ni Dexter at malapad ng umiti kay Lance. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagbahid ng sakit sa mukha nito. Hanggang sa mapalitan yon ng galit. Tumingin ito kay Amara. Hindi ko alam na magagawa mo sa akin to, Amara. Gigil nitong wika. At hindi ko rin alam na ikakasal ka na pala. So, hindi ba patas lang tayo? Sarkastikong wika nito. Pero mas nauna ka. Talaga ba? Sumulyap si Amara sa ibaba bago muling ibinalik sa kausap ang pansin. Tingin ko noon pa man ay niloloko mo na ako, Lance. Matagal na to at everyone. Putol ng tinig sa ibaba na galing sa fiancé ni Lance. Napalingon silang lahat dito. Tumingin sa kanila ang babae, partikular kay Lance. Bago matapos ang araw na to, gusto ko lang sabihin ang isang magandang balita na bukod sa engagement namin ni Lance. Tumigil ang babae at sinadya pang ibiti ng sinasabi. Ano yun, iha? Sabi naman ng may edad na babae na mukhang ina nito. Ngumiti ang fiancé ni Lance. I'm 2 months pregnant. Anunsyo nito na ikinabigla ng lahat. Hanggang sa magpalakpakan sa tuwa ang mga bisita ng mga ito at binati ang babae. Pagka nanatawa si Amara sabay baling kay Lance. Hindi nga ako nagkamali. Pinigsabay mo kami. Muling bumalik ang galit sa mga mata ni Amara. Ikaw rin naman. Mariing sagot ni Lance sabay baling kay Dexter. Kahit sa ang anggulo tignan, ikaw ang nagpabaya rito at hindi ang honey ko. Pagtatanggol ni Dexter kay Amara habang panay ang hagod sa likod nito. Pahiwatig na pinakakalma niya ito. Kaya kung pwede lang, umalis ka na sa harapan ko bago ko pa makalimutan kung sino ka, Lance. O baka gusto mong i-anunsyo ko rin dun sa baba na isa kang taksil at walang kwentang lalaki. Baka hindi pa man kayo na ikakasali maghiwalay na agad kayo. Ano sa tingin mo? Nagbabantang wika ni Amara. Pero, awat na pare. Ang mabuti pa'y bumaba ka na dahil kanina ka pa yata hinihintay ng fiancé mo. Sabat ni Dexter. Tumingin si Lance kay Amara bago tumalikod. Ngunit bago pa ito makahakbang, muling nagsalita si Dexter. Pare, gusto ko lang ulit magpasalamat dahil pinakawalan mo ang isang kagaya ni Amara. She's a true gem, you know? At hindi ko na siya pakakawalan pa. Tandaan mo yan. Hindi naman ito sumagot at tuloy-tuloy nang bumaba. Dama ni Dexter ang panghihina ni Amara sa kanyang tabi, kaya mabilis niya itong inalalayang makaupo. Here, drink this. Anya sabay abot ng tubig dito. Walang imig nitong kinuha yon at tuloy-tuloy na nilagok hanggang sa maubos. Gusto mo pa ba? Pinanasan muna nito ang gilid ng mapupulang labi bago sumagot. Hindi na. Salamat nga pala sa pagsalo mo sa akin kanina. Wala yun. Kahit naman siguro sinong lalaki gagawin ng bagay na yun. Nakagat nito ng mariin ang labi kasabay ng pangingilid ng mga luha. Napabuntong hininga na lang si Dexter. Okay ka lang, miss. Gusto mo ihatid na kita sa inyo? Nako, wag na mister. May trabaho ka pa, hindi ba? No, wala na akong trabaho. Kanina pang tapos. Ha? Sigurado ka? Oo, kaya kung gusto mo ng kasama, sasamahan na lang kita. Nahihiyang umiling to. Hindi na, ayos lang ako. Teka, magkano nga pala ang bill ko?
Ay, hindi na lang pala. Ito bayad ko sa'yo, saka tip ko na rin. Kinuha nito ang kamay niya at madaling iniligay roon ng isang buong 500. Kunot na napatingin si Dexter sa babae. Para saan to? Hindi mo ba ako narinig? Bayad ko sa tubig saka dito sa tunaw ng ice cream at itong tiramisu. Bakit? Kulang pa ba? Teka sandali. Dumukot ito sa sling bag na daladala ng ilang dadaanin at inilagay muli sa palad niya. Ayan, okay na ba yan? Napailing si Dexter. Ha? Kulang pa rin ba, mister? Pwede bang sa ibang araw na lang? Wala pa kasi ang sahod ko eh. Saka na lang kita babayaran ha. Promise babalik ako dito. Sige, aalis na ako. Madaling tumayo ang babae at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa exit. Miss, saglit lang. Habol niya rito, pero hindi ito tumigil kaya sinundan niya ito sa labas. Miss, wait! Amara! Pero nakasakay na ito ng jeep. Nahabol na lang ni Dexter ng tingin ang papalayong jeep, hanggang sa maglaho ito sa paningin niya. Pagkatapos, napatingin siya sa hawak na pera. Mukha ba talaga akong waiter? Ang gwapo ko kaya? Wala sa loob niyang wika bago ibinulsa ang pera at muling pumasok sa loob ng restaurant. 2 linggo rin ang mabilis na lumipas mula nang matuklasan ni Amara ang pagtataksil ni Lance. Subalit paulit-ulit pa ring sumasagi sa isip niya ang araw na yon, kahit anong pilit niyang iwaksi. Pero sinabi niya sa sarili na hindi roon nagtatapos ang buhay niya. Marami pa siyang bayarin, kaya mas lalo niyang ibinuhos ang sarili sa trabaho. At nang magsabi siya sa kanyang head baker kung pwedeng mag-explore ng bagong recipe, pinayagan naman siya nito, pati ni Nancy. Kaya ang ilan sa mga gawa niya, ilang araw na rin nilang naidi-display sa shop. Amara, yung chiffon cake mo kahapon sold out agad. Ani Nancy habang inaayos ang logbook sa counter. Napangiti siya. Talaga? Oo, may nagtanong pa nga kung sino raw gumawa. Tapos, ano sabi mo? Sinabi kong ikaw, tapos sabi niya babalik daw siya ngayon. Os, baka naman ginugutay mo lang ako, Nancy, ha? Biglang na-excite si Amara sa narinig. Hindi kaya. Pero ha, umayos ka. Gustong-gusto ka pa naman ni Kuya Tupe, kaya wag na wag kang magkakamaling lumipat ng ibang bake shop. Natawa siya. At bakit naman ako lilipat sa iba kung maayos naman ang pasahod sa akin dito? Saka wala rin akong kaproblema sa schedule ko, ano? Kaya walang dahilan para lumipat ako at maghanap ng iba. Hindi ako ganung tao. Kung papayag nga si Mrs. Flores, mag-full-time na ako dito kapag graduate ko. Ang tinutukoy niya ay ang may-ari ng Yellow Garden. Talaga? Sinabi mo yan ha, Amara? Oo nga. Siguraduhin mo, kasi baka mamaya piratahin ka sa amin. Hindi mangyayari yan, okay? Sige na, pasok na ako sa loob at baka hinihintay na ako ni Kuya Tupi. Tatawa-tawang sagot ni Amara. Oo na. Pagpasok niya sa loob ay nagpalit siya ng uniform bago pumunta sa pinaka-baking area. Kuya Tupi, anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa head baker nila. Sabi ni Nancy, maganda ang feedback ng chiffon cake mo. Siguro gawa ka ulit ngayon ng 3 nun. Tapos 3 rin chocolate mousse cake saka 2 lemon butter cake. Okay. Ilang saglit pa ay abala na si Amara sa paggawa ng cake na sinabi sa kanya ni Tupe. Ni hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras dahil sa tuwing magbe-bake siya, nakakalimutan niya ang lahat. Yun kasi talaga ang first love niya dahil sa kanyang ama na dating panadero. Dati rin silang may maliit na bakery na nabenta kasama ng bahay at lupa nila dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. Amara, kuha ni Nancy sa atensyon niya. O bakit? May dagdag order ba tayo, manager? Tanong niya na ang atensyon ay nasa cake na nilalagyan ng icing. Hindi. Di ba sinabi ko na sa iyong babalik yung nagpunta rito kahapon? Oo, bakit? Narito siya. Ha? Saktong pagtunghay ni Amara ay nagtama ang mga mata nila ng lalaking nasa likuran nito. Namilog ang mga mata niya. Ikaw? Hay. Bati nito sa buong-buong tinig. Hindi man ito nakangiti pero dama niya ang magaan nitong aura. Hello? Kiming tugon niya na sandaling nakalimutan ng ginagawa. Teka, magkakilala ba kayo, Amara? Singit ni Nancy. Napatingin siya dito. Parang ganun na nga. Talaga? Kilala mo si Mr. Lizares? Bakit hindi mo kaagad sinabi? Gulat nitong wika. Napakunot ang noo niya. Oo, ano naman ngayon kung magkakilala kami? Hoy! Tinampal siya nito sa braso bago bumulong. Kliyente natin siya at si Mrs. Flores mismo nag-imbita sa kanya dito. Tapos yun,
Special request ka niya. Bakit ka bumubulong? Ano pati kung si Mrs. Flores ang nag-imbita sa kanya? Hindi ba representative lang siya ng Davies? Hinila ni Nancy ang nilayan ng damit niya sabay iling. Excuse me. Pwede ko na bang makausap si Miss Castillo? Sabi ng lalaking hindi yata inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Bahagyang kinabahan si Amara. Hindi naman siguro niya sasabihin ang nangyari sa restaurant, hindi ba? Saka yung ibinayad ko sa kanya, sukli yun ang pamasahe ko noon. Naibalik ko na rin naman kay Nancy kaya walang problema. Anya sa isip. Oo naman. Sige na, doon na muna kayo sa labas. Tapos mo na naman to, hindi ba, Amara? Baling sa kanya ni Nancy. Oo, icing na lang ang kailangan yan. Si Kuya Tupe na lang ang maglalagay. Total, tapos na rin siya sa mga mochis at ensaymada. Okay. Sir, sa labas na ho kayo. Bawal ho kasi talaga rito ang hindi nakamask at hairnet eh. Alam niyo na. Ano palang gusto mong orderin? Tanong ni Nancy sa lalaki. Tahimik lang namang nakinig sa usapan ng mga ito si Amara. I'd like to have a slice of her chiffon cake and everything you serve here including your specialty. Hindi ba may ginagawa kayo nakabox na tapos assorted? Opo, sir. Yun na lang. Tapos, ano-ano bang signature pastries nyo? Ang signature pastries po namin, sir, ay lemon cheesecake, calamansi tart, lemon butter cake. Sa bestsellers naman ay chocolate mousse cake at mochis na nagre-represent ng root crops ng Pilipinas. Meron din po kaming ensaymada, buko pie, Spanish bread, pandesal at kung ano-ano pa. Tumango-tango ang lalaki at sandaling nag-isip. Ganito na lang, pakihanda ako ng 5 box ng signature pastries nyo na assorted. 3 box ng bestsellers, 1 sa chocolate mousse at 2 para sa assorted mochis. At 1 box ng buko pie, ensaymada, Spanish bread at pandesal. Okay, sir. Ang chiffon cake lang po ang kakainin nyo? No, kahit 1 lang din ng specialties at bestsellers nyo for a taste test. Sige po, maiwan ko na po kayo. Ipapahanda ko lang po lahat ng order nyo. Oh, by the way, pakibigyan din si Miss Castillo saka dagdagan mo na rin ng 1 black coffee for me. Sabi nito at bahagyang umiti sa kanya. Sige, sir. Hindi alam ni Amara kung paano magre-react sa lalaki nang makaalis si Nancy. Ngumiti na lang siya rito dahil palagay niya pagsisisihan niya kung hindi niya yun gagawin. Doon na lang tayo sa May Garden? Anito sa kanya. Sige, sandali lang. Inalis niya ang suot na apron, hairnet at mask bago muling hinarap ang lalaki. Inayos pa niya ang buhok niya na naka-messy bun. Tara na? After you. Inilahad nito ang kamay patungo sa pinto. Kiming pinagsalikop ni Amara ang mga palad bago na unang lumabas. Hindi maunawaan ni Amara kung bakit parang may kakaiba sa aura ng lalaki. Hindi naman ito intimidating tingnan, pero kapansin-pansin ang authority sa tindig pa lang nito. Saka bigla niyang naalala, noong binalikan ang mga nangyari sa Davies, parang kilala siya ng lalaki. Pamilyar din to sa kanya. Hindi lamang niya matandaan kung nagkita na nga ba sila. Pili ka na ng pwesto. Ani Amara nang nasa garden na sila. Hindi niya mabanggit ang pangalan nito dahil di man lamang niya inalam noong huli silang nakita. Doon na lang sa may malapit sa fountain. Tumayo siya at naglakad na sila sa stone pathway patungo sa itinuro nitong lugar. Ang ganda rin pala dito. Anito na ipinaghila pa siya ng upuan bago naupo sa harap niya. Oo nga, kaya dito ko naisip na mag-apply kasi nakaka-relax ang paligid. Ani Amara. I guess kaya yellow garden kasi halos lahat ng bulaklak dito ay kulay dilaw. Lalo na mga yellow ba na yun. Tumingin siya sa tinutukoy nito. Ganun na nga. Mabuti na rin at may dine-in kayo kasi maganda talaga sa negosyo ang ganito. Pagpapatuloy pa ng lalaki na sa paningin ni Amara, lumilinaw na parang hindi talaga ito isang waiter, lalo kung tititigan niya ito ng matagal. Bukod sa pagiging poised nito, well-educated na pagsasalita, maganda rin itong magdala ng sarili at mas gwapo ang lalaki kapag ganoong naka-semi-formal lang. Bumabakat sa branded nitong asul na polo ang malapad at mamasa nitong dibdib na parang kayang salagin ang kahit na anong balang itutok dito. Matangkad ang lalaki, medyo alon-alon ng buhok na naka-army cut. May relo pa itong suot na kulay silver at mukhang mamahalin. Mayaman ba ang isang to? O educated lang talaga? O baka naman kagaya ko ring working student kaya marami siyang alam kahit na waiter lang siya. Sabi niya sa isip. I could smell the flowers and fresh air. Parang wala ako sa kamay nilaan. Komento pa nito na nagpabalik sa lumilipad na isip ni Amara. Oo nga.
Ang sabi ni Nancy sa akin, si Mrs. Flores daw ang may ideya ng lahat ng to. Kaya may dagdag na inumin din sa menu namin. Wika niya. Yeah, I already asked Mrs. Flores about that. Napatitig na naman siya sa lalaking patuloy na nagmamasid sa paligid. May kakaiba talaga rito at hindi niya ma-pinpoint kung ano. Naalala mo na ba kung sino ako? Tanong nito na biglang tumingin sa kanya. Ha? Gulat na wika ni Amara. Ngumiti ito. Kanina mo pa ako pinagmamasdan na para bang isa ako sa mga ingredients ng cake mo. Na hindi mo alam kung isasama mo ba sa ibibake mo o hindi. Kasi hindi ka sigurado kung anong kalalabasan ng lasa. Nagtataka lang kasi ako kung bakit narito ka. Kukunin mo ba yung kakulangan sa bayad ko? Pasensya ka na ha, hindi na ako nakabalik. Medyo na busy eh. Magkano pa bang utang ko? Napangiti ang lalaki na ikinakunot ng noo niya. Subalit maya-maya lang ay humalakak na ito na para bang wala ng bukas. May nasabi ba akong nakakatawa, mister? Tanong ni Amara sa kaharap. Tumigil naman ito sa pagtawa at tumikhim ng malakas. Ibig sabihin, bukod sa pagkikita natin sa Davis, wala ka ng ibang naaalala? Wala. Bakit? Nakita na ba tayo dati? Ano sa palagay mo? Sandaling napaisip si Amara hanggang sa pumasok sa isip niya ang nangyaring kahihiyan sa isang restaurant. Nanlaki ang mga mata niya. Dexter? Hindi pa rin siguradong tanong niya. Malapad itong napangiti. So, you remember already, ha? Hindi nga. Ikaw ba yun? Bakit? Nag-iba ba ang itsura ko? Mukha na ba akong shokay ngayon? Ano? Hindi Ang gwapo mo nga eh. Tuloy-tuloy na wika ni Amara. Kagyat niyang natampal ang bibig nang maunawaan ng sinabi, kasabay ng mabilis na pag-iwas ng kanyang mga mata. Natawa si Dexter. Talaga? Akala ko pa naman nag-iba ng itsura ko. Kasi that was just a month ago, right? Oo nga. Ibig sabihin, mabilis talaga ako makalimutan. Ha? Napalingong muli si Amara sa lalaki. May bahid kasi ng lungkot ang tinig nito. Hindi naman sa ganun. Naging busy lang talaga ako sa trabaho at pag-aaral ko. Saka, alam mo naman ang nangyari nung nasa Davis ako, hindi ba? Paliwanag niya na saglit niyang ikinatigil. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag? Hindi ko naman siya kaano-ano Segunda niya sa isip. So, nag-aaral ka pa rin pala? Saglit silang nagkwentuhan noon ng lalaki. Noong una silang makita, kaya nasabi niya rito ang tungkol sa kanyang pag-aaral, pati na ang pangalan niya. Oo, pero malapit na akong matapos sa training ko. Teka nga pala, paano mo nalaman na dito ako nagkatrabaho? Saka hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Sinisingil mo ba ako? Napailing to. Halos pigil ang ngiti habang amused na nakatingin kay Amara. So you really think that I am a waiter, ha? Bakit? Hindi ba? Paano kung sabihin kong hindi, Miss Castillo? Ha? I'm not a waiter, Amara. Kung hindi ka waiter, ano ka? Manager? None of the above. Ang totoo, I'm the owner of Davis Wheelhouse and its branches all over the country. Ano? Parang may sumabog sa loob ng utak ni Amara dahil sa narinig. Yes, hindi mo lang yata napansin noon pero sa Davis ka rin nagpunta. That's our branch in Greenbelt, Makati. Napasigaw na lang sa isip si Amara. Tama nga ang hinala niya. Hindi nga ito basta-bastang tao. Pero bakit nagsiserve ka noon? Saka bakit ka lagi naka-apron? Tapos hindi mo man lang ako kinokorek sa pagtawag ko ng waiter. Diyos ko, nakakahiya. Yun ba? Wala yun. Okay lang naman sa akin. Doon naman sa Greenbelt branch nung una tayo nagkita, may parating akong investors noon. Hindi mo na lang din siguro napuna dahil ang manager ng branch ang nakipag-usap sa kanila. Nagkaroon ako ng emergency noon, kaya hindi ko sila naharap. At syempre dahil espesyal ang bisita, ako mismo ang naghanda ng pagkain nila. Paliwanag nito. Chef ka? Parang ganun na nga. I'm a chef/restaurateur. I'm Dexter Caleb Lizares. Lizares? Kaano-ano mo yung may-ari ng Lizares Corporation? Nakikita ko kasi sa billboard sa mga ads nila minsan. That's your family's main business. Inyo? Yeah. Hindi siya nakaimik. Gosh, Amara, pinag-serve mo at ginawang fake boyfriend ng isang bilyonaryo. Nakakahiya ka talaga. Tili niya sa isip. May nasabi ba akong hindi maganda, Amara? Tanong nito na titig sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla itong dumukwang at punasan ang gilid ng pisngi niya. May harina pa kasi. Kanina ko pa napansin kaso baka bigla kang tumakbo.
Diyos ko Lord, ano ba tong isang to? Bakit naman may paganon pa? Muli ay tili ni Amara sa isip. Lalo tuloy hindi siya nakaimik. Mukhang may masamang experience ka sa kumpanya namin Sa bus ba o taxi operators namin? Ha? Wala Bakit mo naman nasabi yan, Mr. Lizares? Kasi natahimik ka na. Nagulat lang talaga ako, Mr. Lizares. Saka nahihiya rin. Sus, wala kang dapat na ikahiya, Amara. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin ang hindi natin maiiwasang mangyari. Tama ka naman. At siguro alam mo na kung bakit ako narito. Umiling si Amara. Hindi. Bakit nga ba? Kung hindi ka naman pala maniningil. Kasi alam mo, hindi naman ako ang tipo ng tao na tinatakbuhan ng mga pinagkakautangan. Sa dami nga nila, kapal lang na mukha ko ang inihaharap ko. Kasi yun ang tama. Tuloy-tuloy niyang wika sabay kagatlabi. At pati naman kautangan na ikwento mo. Close yarn, Amara. Ibig sabihin, marami kang utang? Marami. Lagpas tao nga Baka nga lagpas pa sa'yo. Biro niya na muling nag-alangan. Para kasing kilalang kilala niya ito kung kausapin. Sorry, pati yun nabanggit ko. It's okay. Kahit naman ako may mga utang. At kung magkukwentahan tayo, baka mas malaki pa ang sa akin. Lalo't iba't ibang bangkong pinagkakautangan ko. May pambayad ka naman. Ako, kailangan ko pang magsika para bayaran silang lahat. Excuse me. Pareho silang napalingon kay Nancy nang bigla na lamang itong sumulpot sa kung saan. Dala na nito ang mga in-order ng lalaki. Inilapag nito yun sa mesa. Sige, tuloy niyo ng usapan niyo. Anito sabay ko sa gilid niya at bumulong. Oy Amara, ang usapan natin hindi ka aalis ng Yellow Garden, okay? Bahagya pa siya nitong hinampas sa balikat bago umalis. Napailing si Amara. Don't worry, hindi naman kita pipiratahin sa kanila. Ani Dexter. Ha? Hindi ba yun ang tinutukoy ng manager mo? Hindi naman sa ganun. Alam mo na, kasundo na kasi nila ako rito kahit bago pa lang ako. Saka happy ako rito. At may signature cake ka na agad na tiyak kong papatok sa masa. Yun ang dahilan ng ipinunta ko rito, Amara. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mo sabihin, Mr. Lizares? Ang ibig kong sabihin, gusto kong makipag-collaborate sa Yellow Garden. Sa inyo ako kukuha ng mga pastries na idadagdag sa aming menu. Yung gawa mo mismo. Napakurap-kurap siya. Gawa ko? Oo. Ha? Bakit ako? Marami namang mas magaling sa akin. I know, Miss Castillo. Pero sa katulad kong hindi mahilig sa sweets, ang cake mo ang unang-unang nakaagaw sa taste buds ko. It has a simple flavor that I really like. Hindi siya overpowering sa tamis. Ayoko rin kasi ng sobrang tamis kasi nakaka-diabetes yun. Pero teka, natandaan mo talaga ako? Oo naman. Sino bang makakalimot sa unang pagtatagpo natin? Well, meron pala. Ikaw. Sorry sa lahat-lahat. Grabe, 2 encounters natin, puro ako kapalpakan. Nahihiyang wika ni Amara. Hindi naman talaga madaling kalimutan ng lalaki. Nasa iba lang talaga ang focus niya. Sus, wala yun. Naiintindihan ko naman. Hulog din ng langit ang pagkikita nating muli sa Taguig. Kasi nakatagpo ako ng isang magaling na pastry chef. At mabuti na lang, madaling puntahan tong bakehouse nyo. Kaso, nang narito ako kahapon, nang sabi ng manager nyo, nakauwi ka na raw. Kaya ngayong umaga kita pinuntahan. Mahabang wika nito. Okay. Pero sigurado ka ba talaga na sa akin may pagkakatiwala ang desserts nyo? Alam na ba to ni Mrs. Flores? Mabilis na tumango si Dexter. Yeah. In fact, siya ang may sabing kausapin mo na kita. Kasi ang inaalala niya yung pag-aaral mo. Kung itong bakehouse niya raw ang magsusupply ng pastries sa lahat ng branch ko dito sa NCR, tiyak na magiging loaded ka. Kaya heto ako. Napaisip si Amara. Hindi niya kasi alam kung kakayanin na niya ang ganoon kalaking responsibilidad. Don't worry, hindi naman kita minamadaling sagutin ako. Dadaan pa rin to sa masusing pagpaplano. Mula sa pastries na idadagdag niyo sa menu namin. Gusto ko rin sanang hingian ka ng concepts para sa non-pastry desserts. Meaning, magkakaroon pa tayo ng trial and error phase. Pagkatapos niyon, saka natin pipiliin kung alin ang pinakamagugustuhan ng customers. Yung signature at bestsellers nyo, kasama na rin. Pipili na lang ako kung alin ang babagay sa concept ng Davies. Paliwanag nito. And by the way, Amara, sa collaboration na to, magkakaroon ka ng additional payment mula sa Davies. Kasi magiging exclusive ang mga gawa mo para sa restaurant ko. Siguro mga around 30,000 ng umpisa. Dagdag pa nito bago humigop ng kape. Napaangat sa kinauupuan niya si Amara. Talaga? Yeah,
Hindi ba mas maganda yon? Madali ka makakabayad sa utang mo. But don't get me wrong saying that. Gusto ko lang talagang makatulong. Mabilis nitong dugtong. Salamat, kiming wika niya. Welcome. Pero gusto ko lang malaman kung hindi mo mamasamain. Bakit ka nagkautang? Nakagat niya ang labi sabay inom ng tubig. Pagkatapos, tumingin siya rito at pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Nagkasakit kasi ang tatay ko, lung cancer. Nagkaroon ng mahabang gamutan, kaya yun, pati ang panaderya namin, kasama ang bahay at lupa, nabenta kong lahat. Ang kaso, kinuha pa rin siya ni Lord at ang naiwan sa akin ay kautangan. May balanse pa nga ako sa ospital. Kwento niya. May 2 taon ng patay ang kanyang ama, pero dahil mag-isa lang siya, hindi pa rin siya tapos magbayad. Ang nanay mo? Napabuntong hininga si Amara. Bata pa lang ako nang mamatay siya. Oh, sorry to hear that. Okay lang, matagal na rin panahon yun. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanila. Nakaramdam ng pagkailang si Amara kaya idinaan niya yon sa pagkain ng cake na gawa niya. Napangiti pa siya at napatango-tango ng malasahan yon. Ano, tama ako hindi ba? Sabi ni Dexter. Napatingin siya rito sabay ngiti. Oo nga, tama ka nga. Simple lang talaga ang lasa. At siguro, dahil hindi naman ako gumagamit ng kung ano-anong ingredients, natutunan ko yun sa tatay ko na dating panadero. I see. He was your hero. Ganun na nga, Mr. Lizares. At idol ko rin siya. So, tatanggapin mo na ba ang offer ko? Siguro mas mainam na kaharap natin si na Mrs. Flores at Kuya Tupi. Kasi ayoko namang makasigasan ng iba. Alam mo yun, bago pa lang kasi ako rito. Yeah, tama ka naman dyan, Miss Castillo. At naisip ko na rin yan. Kaya may offer din ako sa head baker nyo. Ganun ba? Siguro mag-set na lang tayo ng meeting na kasama sila. Maigi pa nga, ako nang bahala magsabi sa boss nyo. Sige. Oo nga pala, sa dami ng bake shop, dito ka napadpad? I know nakilala mo ang boss namin pero kilala kasing tao ang pamilya nyo kaya nakakatuwa na kami ang napili mo. Hindi ko rin alam kung bakit naisipan kong dumaan dito. Then I saw kahapon na may bago kayong labas na bestseller agad. Tinikman ko at nagustuhan ko. Saka nakita ko yung gawa mong cake sa ex mo. Naubos nila after you left. I heard from my staff na sabi raw ng mga bisita the best daw yung cake. Yun. Nako, kung alam ko lang na kay Lance yun, nilagyan ko sana ng sili talaga yun. O kaya nilagyan ko ng pangdayariya. Natawa ito. I know, nasasabi mo lang yan dahil galit ka. Pero sure ako na di mo idadamay ang profession mo at itong bake shop. Tama ka naman. Ang saya-saya ko nga nung binibig ko yun. Pero okay na ako ngayon. Sa dami kong iniisip na utang, mas uunahin ko pa yun kung paano babayaran kaysa sa Lance na yun. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa magpaalam na ang lalaki. Masaya si Amara sa kaalamang may nakapansin na sa kanyang mga gawa at hindi na siya makahintay pang matuloy ang collaboration nilang yun sa Davies. Kinabukasan din ay nakipag-usap si Dexter kina Mrs. Flores at Tupi, kasama si Amara. Halata sa lalaki ang kagustuhan nitong maging parte sila ng restaurant nito na hindi naman hinindian ni Mrs. Flores at ng head baker nila. Magandang opportunity daw yon para sa Yellow Garden, na totoo naman dahil mas lalo pang makikilala ang bakehouse. Hindi nag-aksaya ng oras si Dexter at agad na nagpagawa ng kontrata upang ma-review nila. Ilang araw lang ang lumipas na pirmahan na rin nila yon. Nang maayos na ang lahat, doon na nagsimula si Amara sa trial and error ng magiging exclusive recipe niya para sa Davies. At dahil kailangan niya ng approval ni Dexter, silang dalawa ang laging magkausap. Kagaya ng nakasaad sa kontrata, gusto kong i-add sa menu ng Davies ang ilan sa signature pastries nyo. Ang calamansi tart at lemon cheesecake. Isasama rin natin ang mga bago mong gawa, tulad ng cassava bibingka bars at itong pandan chiffon ube cake, na magiging exclusive para sa Davies. Mahinahong paliwanag ni Dexter habang naroon sila sa Yellow Garden. Maaga itong nagpunta roon dahil may meeting daw ito ng bandang 10 a.m. Sige, ilan ba balak mong idagdag sa menu nyo? Mga 7. Kaya ang kailangan ko na lang sa'yo ay 2 pang non-pastry desserts. Yung light at refreshing lang. At isang pastry na pwede rin gawing signature at exclusive sa restaurant. Like, something na kapag natikman nila, Davies agad ang maaalala. Okay, Mr. Lizares. May isasuggest ka ba? Maganda siguro yung babagay sa menu namin. At dahil seafood resto ang Davies at design siya na para kang lalayag, siguro isang simpleng dessert lang na hindi matamis. Yun bang babalik-balikan ng customers? Tumango-tango si Amara.
Sige, naisip ko na rin yan kaya may mga nagawa na rin akong recipe. Heto, ibinigay niya sa lalaki ang notebook na sinulatan niya ng iba't ibang menus. Binasa naman nito yon. Kagat-kagat niya ang labi habang hinihintay ang sasabihin ni Dexter. Pati ang dibdib niya ay malakas din ang kabog. Isinara nito ang notebook at tumingin sa kanya. Hindi naman na halos humihinga si Amara habang hinihintay itong magsalita. Impressive. Anito sabay ngiti ng malapad. Talaga? Yeah, and I think ito na ang simula ng pag-usbong ng karir mo, Amara. I mean, look at these masterpieces. Umiiling-iling na muli nitong binuklat ang notebook niya. Mula sa simpleng ingredients, hindi mo nakaligtaan ng paggamit ng mga local products. Hindi mo kinalimutan ng farmers natin. Kagaya nitong Davis seasonal fruit latte at gelato na to. You're going to make a gelato out of infamous seasonal fruits in the Philippines. Walang tapon dito. Kung anong available na prutas, siya mong gagamitin. At lahat ng to, refreshing. Tumingin ito sa kanya. Lakip sa mga mata ang matinding paghanga. Hindi lahat ng pastry chef ay katulad mo mag-isip, Amara. Kaya kung magtatayo ka ng bake shop, I'd be willing to be your investor. Hindi nga. Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Amara. Hindi niya lubos akalaing magugustuhan agad ng lalaki ang proposal menu niya. Hindi pa man natitikman ng mga yon. Oo nga. So, kailan ka magsisimula sa trial and error nito para mapaitikim na agad natin sa resto? Agad-agad, Mr. Lizares. Of course, ganun ako confident sa kakayahan mo. Halos lumobo naman ang puso ni Amara sa patuloy nitong pagpuri sa kanya. At kapag si Dexter ang kausap niya, nakakalimutan niya ang kanyang mga problema. Hey. Napatingin siya sa sariling palad na ngayon ay hawak na nito. Gumapang mula roon ang maliit na boltahe ng kuryente patungo sa kanyang buong katawan. At nang ibalik niya ang pansin sa mga mata nito, para siyang namalikmata. May kung ano sa titig ni Dexter na hindi maipaliwanag ni Amara. Parang may warmth yun na nagpapakalma sa kanyang isip. Just trust yourself and your talent, okay? Anito sabay ngiti. Kasi alam mo ba, hindi ako yung klase ng negosyanteng basta-basta nagtitiwala. Lalo na kung menu ng restaurant ko ang pinag-uusapan. Sa industriya natin, bawat desisyon kailangang kalkulado. Kasi kapag nagkamali ka, it's either you lose or you start all over again. Kung may natitira ka pang puhunan. Naunawaan ko naman. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Well, kailangan mo nang maniwala na totoong nangyayari ang lahat ng to, Amara. Dahil magsisimula ka ng mag-trial and error ng sarili mong mga recipe. Napahinga ng malalim si Amara. Yun pala about sa trial and error. Bakit? May problema ba? Wala kasi akong oven sa apartment ko. Hindi naman ako pwede rito sa work dahil alam mong lagi kaming maraming gawa. Maisisingit ko lang ang pagtatrial kapag tapos na kami ni Kuya Tupi sa paninda at pa-order. Mas mainam nga sana kung sa bahay ko gawin yun kasi free naman ako kapag gabi at may day off din ako. I know na nasa kontrata na under ako ng bake shop ni Mrs. Flores. Pero ibig sabihin kasi nun ay kailangan ko mag-overtime for trial and error dahil dun lang free ang kitchen ng bake shop. Baka abutin ako ng madaling araw kapag dito ko ginawa yon. Mahirap pa magbiyahe pa uwi. At least sa bahay mas comfortable at safe sana. Pero wala naman akong choice kundi dumito. That's not a problem. You can use my kitchen. You mean sa resto? Hindi kaya makasagabal ako ron? No, sa bahay ko. Bahay mo? Gulat na wika ni Amara. Yes, at tungkol sa ingredients, ako na rin ang sasagot niyan. I'll give you a budget. Here. Dumukot si Dexter sa bulsa ng suot na pantalon. Inilabas nito mula roon ng itim na wallet at nag-abot ng ilang lilibuhin sa kanya. Nahihiyang kinuha niya yon. Salamat. Balik ko na lang ang sukle, Mr. Lizares. No worries, Amara. Ito naman ang susi ng gate at bahay ko. And also, just call me Dexter. Huwag ka masyadong formal. Tumango siya. Kinuha naman ito ang susing nakakabit sa car key nito. Inalis nito yon at ibinigay sa kanya. Muli, tahimik na tinanggap ni Amara ang susi kahit gusto niyang tumanggi. Siya rin kasi ang mahihirapan kung hindi niya tatanggapin ang tulong na inaalok nito. Kabilin-bilinan pa naman sa kanya ni Mrs. Flores na sundin lang kung anong gusto ni Dexter. Nga pala, may pasok ka ba ngayon, Amara? Tanong nito. Meron, pero wala naman akong overtime mamaya. Good. Mas maigi siguro magsimula ka na mamaya sa trial pagkatapos ng shift mo. Yun kung okay lang sa'yo. Pwede mo na rin iwanan sa bahay ang mga ginawa mo. Lagyan mo na lang ng note. Baka kasi gabihin ako sa opisina. Ganun ba? Sige, ako nang bahala.
Text na lang din kita. Maigi pa nga. So, okay na tayo Tumango si Amara. Oo, basta susubukan kong gawin ng mga to. No worries, mag-iipon ako ng pambili ng kahit na maliit na oven para di na kita naaabala sa bahay mo. Okay lang yun, ano ka ba? This is for our business, kaya walang kaso sa akin. So paano? Sige na, tuloy na ako. Baka malate ako sa meeting ko Sige Dexter, salamat ulit. Well, it's nice doing business with you. Humiti pa si Dexter bago muling nagpaalam. Hindi maipaliwanag ni Amara kung bakit kilig na kilig siya at hindi rin niya alam kung bakit excited siyang magpunta sa bahay ng lalaki. Ano ba itong nangyayari sa akin? Parang kinikilig ako na ewan. Bulong ni Amara sa sarili habang nakatingin sa notebook niya. Napahinga siya ng malalim. Kailangan ko mag-focus. Yun dapat ang gawin ko. Isa pa, katatapos ko lang kay Lance. Hindi ako pwedeng basta nalang mahuli kay Dexter. Boss ko siya kaya tigil ka na Heart, okay? Wala ka rin namang pag-asa nun Ang yaman-yaman nun. Parang sirang dagdag pa niya bago bumalik sa trabaho. Nang matapos na ang shift ni Amara, agad siyang nagtungo sa bilihan ng bakery products sa palengke. Hindi niya gustong tipirin ang budget na ibinigay ni Dexter, pero quality ingredients pa rin naman ang kinuha niya. Mas makakamura din kasi siya sa palengke dahil kailangan niya ng mga prutas para sa non-pastry desserts na kailangan niyang gawin. At kumpleto rin ang mga kailangan niya sa palengke kaysa sa mall. Pagdating sa subdivision kung saan nakatira si Dexter, halos malula si Amara sa mga bahay na nakatayo roon, lalong higit nang makita niya ang sa lalaki. Hindi niya naitanong kung may kasama ba ito roon o wala, pero mukhang wala naman. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa gate gamit ang susing ibinigay sa kanya ng lalaki. Hindi rin matapos-tapos ang paghanga niya sa kabuuan ng lugar. Para kasi yung private resort kung titingnan. May mga palm trees din sa paligid na siyang nagsisilbing lilim ng iba pang halaman. Hindi halata sa kanya na mahilig siya sa dagat. Mula sa restaurant na ang tema ay barko. Tapos itong bahay naman niya mukhang resort. Ang class-class. Ani Amara at excited na pumasok sa main door ng bahay ni Dexter. Wow, ang lamig at ang ganda ng disenyo. Parang tropical villa na pinasosyal. Bulalas niya saka iginala ang mga mata sa paligid. Tao po! Tao po! Nag-echo ang tinig ni Amara sa buong bahay. Gusto niyang makasigurong siya lamang ang naroon. Wala namang sumagot kaya nagkibit-balikat na lang siya at naglakad sa nasisiguro niyang kusina ng lalaki. Hindi kaya siya nalulungkot dito? Ang laki-laki tapos wala siyang kasama. Anya na biglang nanlaki ang mga mata. Parang state-of-the-art ang kusina ng lalaki. Lahat ng kagamitan sa pagluluto, kumpleto. Ultimo gamit sa pagbibake meron din. At ang nakakatuwa, well-organized ang lahat ng yon. Grabe, parang mas masarap ang mag-bake dito kaysa sa bakehouse Ganitong-ganito ang pangarap ko. Humahangang wika ni Amara na sandali pang in-enjoy ang mga nakikita bago kumilos. Pabasta niyang tinalian ng may kahabaang buhok sa likuran saka nagsuot ng face mask at apron. Hindi rin niya kinalimutan ng hairnet. Pag-uway nagsimula na siya sa kanyang gagawin. Ganadong-ganado si Amara sa paggawa ng mga recipe niya at hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang kabuuan kasi ng kailangan niyang gawin ay 7 rin. Dadaan pa yun kay Dexter pagkatapos sa mga customer ng Davies at kung alin ang makakakuha ng mataas na ratings, yun ang 3 idadagdag nito sa menu. Samantala, excited na umuwi si Dexter sa kanyang bahay pagkatapos ng meeting niya. Gusto kasi niyang matikman kaagad ang mga gawa ni Amara dahil sadyang masarap ang mga yon. Bukod doon, may kung ano sa kasulok-sulukang parte ng puso niya ang pilit na nangingibabaw. Isang damdaming pamilyar na rin sa kanya. Pero hindi niya gustong pinagtutuunan ng pansin dahil abala rin siya sa kanyang negosyo. Narito pa kaya siya? Tanong niya sa sarili habang ipinapasok ang kanyang sasakyan sa driveway. Pagdating sa tapat ng main door, bumaba siya kaagad. Bubuksan na sana niya ang pinto gamit ang spare key nang matantong hindi naman yun nakalock. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob. Napangiti si Dexter nang salubungin siya ng samot-saring amoy ng mga bagong lutong cake. May pandan, vanilla, butter, at kung ano-ano pa na sadyang nakakatakam. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang kanyang kusina. At nang makita ang eksenang naabutan, agad siyang napangiti. Nakatalikod sa kanya si Amara at tinitingnan ang nakasalang. She's holding the spatula then started swaying her hips and banging her head. Kumakanta na rin ito habang nakikinig sa suot nitong earphone.
Get, ow! Kanta nito sabay harap sa kanya na ginaya pa ang sayaw ng sex bomb. Ay, kabayo bang aw! Napatalon ito sabay sapo sa dibdib nang mapatingin sa kanya. Napahalakhak si Dexter habang titig na titig sa namumulang si Amara. Hindi maitatatawa na nag-uumapaw ang saya sa kanyang dibdib dahil sa presensya nito. Nariyan ka na pala, Sir Dexter. Hindi magkaintindihang wika nito. Sinupil muna niya ang pagtawa bago sumagot. Kadarating ko lang. Hindi ko alam na talented ka pala. Mas lalo itong namula. Yun ba? Naku, kalimutan mo na lang yun kasi alam ko namang pareho kaliwa ang mga paa ko. Singer, pwede pa. Natawang muli si Dexter. Oo na. At dahil alam kong hiyang-hiya ka, change topic na. Hindi ka pa ba tapos? Hindi pa. May nakasalang pa akong butterloaf bread. Tapos gagawa pa ako ng Lanzones ice cream at yung coconut panna cotta. Ganun ba? Kapag hindi mo natapos, pwedeng bukas naman yung iba. It's already past 8 in the evening. Ha? 8 na ba? Yup. Hindi mo alam? Hindi. Masyado ako naaliw sa pagbibake kasi ang ganda ng kusina mo. Sagot nito sabay tingin sa labas. Oo nga, madilim na pala. Pagkasabi niyon ay pareho silang natigilan nang makarinig ng kakaibang tunog ng tiyan. Nagkatinginan silang dalawa. Pigil na pigil ni Dexter ang matawa habang si Amara naman ay namumulang napayuko. Sorry, sir. Anitong sapo-sapo ang tiyan. Mukhang dahil sa kakaluto mo nakalimutan mo nang kumain. Nako, ayoko pa namang magkakasakit ka, Amara. Ano? Napatunghay ito kasabay ng pagtingin sa kanya. Kasi kung magkakasakit ka, syempre maaapektuhan din ako. Paliwanag ni Dexter. Bakit naman, sir? Gawa ng trial and errors mo. Ayoko madelay yun. Pagsisinungaling ni Dexter. Ang totoo, nag-aalala siya rito at sa kalusugan nito. Baka sa sobrang pagtatrabaho nito, nakakalimutan na nitong intindihin ang sarili. Gets ko na. Sabi ni Amara. Bakit? May iniisip ka pa bang iba? Wala ha. Yun din ang nasa isip ko. Talaga? Oo nga. Napangiti si Dexter. Oo na. Ang mabuti pa, magluluto rin ako habang tinatapos mo yan. Naku, wag na. Sa bahay na lang ako kakain. Yan naman ang hindi ko mapapayagan. Isa pa, ayoko mas malipasan ka pa ng gutom, kaya magluluto na ako ng dinner natin. Mabilis lang to. Hindi na nakasagot ang dalaga nang mabilis niyang tunguhin ang kanyang refrigerator. Kumuha roon si Dexter ng mga pagkaing madali lang iluto kagaya ng clams. Nagpainit din agad siya ng tubig dahil ang gagawin niya ay seafood pasta. At syempre, hindi mawawala ang paborito ni Amara na fresh oysters. Hindi talaga siya nawawalan niyon sa kanyang kusina, lalo kung seafoods ang pinag-uusapan dahil yun talaga ang pinakapaborito niya sa lahat ng pagkain. Saglit siyang natigilan nang mapansing nakatingin sa kanya si Amara. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niya ang ginagawa nito. Kaya naman mas ginanahan pa siyang magluto. Ang dami mo palang pagkain, Sir Dexter. Nasilip ko kanina ang fridge mo. Parang kahit isang taon kang hindi bumili, may supply ka pa rin. Kung halimbawa nagkaroon ng taggutom, baka ikaw lang ang makasurvive. Ganun ba talaga kapag isang chef, laging maraming stock na food? Basag nito sa kanilang katahimikan. Napatingin siya rito. Siguro, alam mo yun, para kapag may naisipan akong iluto o idagdag sa menu namin, kayang-kaya kong gawin dito sa bahay. Iba rin talaga kapag mayaman kayang-kayang gawin ng hindi pinagpapawisan. Kita mo tong kusina mo? Pangarap ko magkaroon ng ganito. Pero bago mangyari yon, baka kailanganin ko pang magtrabaho hanggang maging senior citizen ako. Maliban na lang kung tumama ako sa loto. Napatigil si Dexter sa ginagawa. Pinunasan niya ang kamay ng malinis na towel bago ito hinarap. Hindi naman sa ganon. Nagkataon lang siguro na may kakayahan ng pamilyang pinanggalingan ko. Pero hindi naman ibig sabihin niyon hindi na ako naghirap para makuha mga gusto ko. Lahat ng meron ako ngayon, pati ang mga restaurant ko, mula yun sa dugot pawis ko. I want a trademark for myself. Kaya nga hindi ako nagpasakop sa ilalim ng Lizares Corporation. Kasi ang gusto ko magmumula ang lahat sa sarili kong paghihirap. Mahabang wika niya. Napatango-tango ito. Ikaw lang yatang nakilala kong ganyan, Sir Dexter. Na ano? Na kahit mayaman na, sinisika pa rin paunlarin ang sarili sa sariling pamamaraan. Kung sa iba-iba kasi, hahayaan na lang. Kasi nga naman, nasa ilalim sila ng makapangyarihang pamilya. Talaga? Oo, kasi yung iba, asa na talaga sa angkan nila. Well, thanks for the compliment.
Nga pala, kumusta ang pag-aaral mo? Hindi ba graduating ka na rin? Oo nga, pero parang ano lang yun, parang awarding of certificate lang. Kasi training courses lang naman ang kinuha ko. That's still the same. May diploma pa rin at pinaghirapan mong maabot. Sa bagay nga, kibit-balikat nitong tugon bago binalingan ang nakasalang nito sa oven. Time to check na. Excited nitong wika. Sinundan ni Dexter ng tingin ng bawat kilos nito. Kita ang sigla sa mukha nito kapag nagbe-bake, kaya natawa na rin siya. Ang bango naman. Anya nang ilapag nito ang ginawang butter loaf bread sa kitchen counter. Hindi pa tapos to, lalagyan ko pa to ng simple touch of the sea. At mukhang excited ka, Amara. Kasi hindi ko alam kung magko-combine ba ang lasa nila. Well, kaya nga may trial and errors, hindi ba? Sabi ko nga, Mr. Lizares. Napailing si Dexter. I told you, drop that Mr. Lizares and sir. Dexter na lang, di ba sabi ko kanina? Nakakahiya naman. Boss pa rin naman kasi kita. Not directly. At kapag tinanggihan mo ako, babawasan ko ang salary mo. Ano? Grabe ka naman. Sige na nga, Dexter na lang talaga mula ngayong oras na to. Basta walang kaltasan ng sahod O ayos na ba? Natawa siya. Oo na, tapusin mo na rin yan para ready na yun pagkakain natin. Sige. Nakita niyang naglabas ito ng tuyo. Inalisan nito yun ng kaliskis. Hinamay at binabad ng 5 minuto sa tubig. Pagkatapos, pinrito ito at inilagay sa isang tabi. For toppings ba yan? Curious na tanong ni Dexter. Oo. Iba ka talaga, Amara. Ang dami mong idea. Yung imposible, nagagawa mong posible. Buti pala di ka tumataba, no? Puro sweet ang kaharap mo araw-araw eh. Thank you. Hindi kami basta tumataba. Siguro dahil abala kami sa pagmamasa. Parang exercise na rin yun. Nagbubuhat kami ng mga harina kung kailangan, tapos maghapong nakatayo. Kaya sanay talaga ang katawan ko gumalaw. Saka naka-measure naman lahat ng binibake namin. Kaya sa umpisa lang yung tikim ng tikim. Parang ganito sa trial and error. Kapag okay na yung recipe, paminsan-minsan na lang mag-check. I see. Same din sa mga chef. Wala kaming inuurungan kahit gaano kalalaking kaldero at kawali. Patak din sa kahahalo kahit anong dami ng niluluto. Tama. Pero sa linya ng trabaho natin, nasa disiplina rin talaga para di tayo tumaba. Lalo at nakakainganyo talagang kumain ng kumain. Well, kumain na muna tayo kasi ready na tong hapunan natin. Hindi naman siguro tayo tataba nito. Pagkatapos, saka natin tikman ng mga gawa mo. Okay. Hinayaan na ni Dexter na tumulong sa kanya si Amara na maghayin. Tingin niya kasi malulungkot ito kapag pinigilan niya. Habang kumakain sila, marami pa siyang nadiskubre sa babae at ganoon din to sa kanya. Natural ang pagiging madaldal dito at joker kaya walang oras na hindi natatawa si Dexter. Now, for the moment of truth. Sabi nito bago in-slice ang ginawang loaf bread. Pagkatapos, inilagay nito yon sa katamtamang laki ng plato. Binudburan ng tuyong pinrito nito kanina. Inayos ang plating at ibinigay sa kanya ang isa. This is interesting, huh? Komento ni Dexter. Oo nga eh. Sige na, tikman mo na. Bawal maglay ha. Sabihin dapat kung masarap o hindi. Okay. Sinimulan nga niyang tikman ang ginawa nito. Titig na titig sa kanya si Amara habang naghihintay ng sasabihin niya. Lumunok muna si Dexter bago muling nagsalita. The bread is very soft and I really like how you incorporate the butter on it. However, medyo na-overpower ng tuyo ang buong concept mo. Ganun ba? Tinikman nito ang nasa plato nito. Tumango-tango ito makaraan ng ilang sandali. Oo nga no, hindi naman kasi pwedeng tinapay lang kasi ang plain namang tingnan. Sandaling napaisip si Dexter. How about caramelized anchovies? Parang mas bagay yun kasi lesser din yung amoy niya. Nalaki ang mga mata nito. Oo nga no, sige gawin ko yan. Pero bukas na lang siguro, Amara. Masyadong gabi na. Unless ano? Kung gusto mo lang naman, dito ka na matulog. Marami namang kwarto ang bahay ko. Alok ni Dexter na kahit siya ay hindi maunawaan kung bakit nga ba niya ginagawa ang bagay na yon. Nag-aalala lang ako. That's all. Katwiran niya sa isip. Dito ako matutulog? Pero hindi pa naman tayo magkakilalang talaga, Dexter. Anitong titig na titig sa kanya. Wala namang problema sa akin yan. Ramdam ko namang mabuti kang tao at totoo sa iyong sarili. At kung pinaproblema mo ang damit na pamalit, pwede naman kitang pahiramin. Tapos bukas na lang natin ituloy ang taste test natin kasi medyo nabusog ako eh.
Nakagad nito ang kutsarang hawak. May kung ano namang pakiramdam ang gumapang kay Dexter. Biglang nag-init ang kanyang paligid. Kagit niyang naipilig ang ulo. Shower lang ang katapat nito. Anya. Ha? Litong tanong ni Amara na narinig pala siya. Sabi ko, magligpit na tayo para makapagpahinga na tayo. Teka, wala ka rin bang pasok bukas? Umiling to. Wala, Sabado eh. Saka off ko rin sa Yellow Garden. Ayun, tamang-tama, nandito lang din ako maghapon. Pagsisinungaling ni Dexter dahil ang totoo, may usapan sila ng kanyang ina na sasamahan niya itong mag-shopping bukas. Tatawagan na lang niya ito para hindi magtampo sa kanya. Sigurado ka ba talaga, Chef Dexter? Tanong pa ni Amara. Oo naman. Ano, game ka ba? Kasi kung hindi, ihahatid na lang kita sa apartment mo. Naku, wag na. Abala pa. Sige na, dito na ako matutulog para tuloy-tuloy din ako bukas at para mas mabilis nating maipatikim sa mga customers ng Davies ang bagong lineup ng desserts nyo. Okay. Kung gusto mo, mag-ikot-ikot ka muna dito sa bahay. Hugasan ko lang ang mga pinagkainan natin. Naku, tulungan na kita. May mga kalat din ako eh. Mas marami pang ang hugasin ko kaysa sa ginamit mo kanina. Struggle talaga ng mga baker ang hugasin after baking. Sige, ikaw ang bahala. Nakangiting tugon niya. Bago magkatulong nilang niligpit ang mga kalat sa kusina na para bang matagal na nila yung ginagawa. At muli, hindi maiwasan ni Dexter ang makadama ng kasiyahan. Kasiyahang kay Amara lang niya naramdaman. Nang sumunod na araw, nagising si Amara sa kakaibang lamig at lambot ng higaan. Ilang segundo rin siyang nakatitig lang sa kisame. Blanko ang isip, hanggang sa unti-unting bumalik ang alaala ng nangyari kagabi. Ang bahay, ang kusina, si Dexter. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na napabangon. Shucks, dito nga pala ako natulog. Bulong niya sa sarili bago dumiretso sa banyo. Napatigil pa siya nang makita ang suot na damit. Dahil malaking malaki si Dexter, nagmukhang bestida sa kanya ang damit nito na wala sa loob niyang inamoy. Mariin niyang nakagat ang labi kasabay ng impit na pagtili. Amoy na amoy niya kasi ang lalaki na parabang nakayakap lang sa kanya. Namumula ang pisnging napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin, hanggang sa matanto niya ang ginagawa at itigil yon. Umayos ka nga, Amara. Bakit kilig na kilig ka ha? Baka nakakalimutan mo, sugatan pa ang puso mo, okay? Paalala niya sa sarili bago inayos ang sarili. Pagkatapos ay bumaba na siya. Saglit siyang natigilan ng maamoy ang masarap na aroma ng kape, sinangag, tuyo at tinapay. Dali-daling naglakad sa kusina si Amara. Napahinto siya nang makita ang nakatalikod na si Dexter. Nakasimpleng puting t-shirt ito at gray na joggers, at bahagyang magulo ang buhok. Ang isang kamay nito ay hawak ang kawali, habang ang isa naman ay naglalagay ng kung anong pampalasa sa sinangag. Para lang yung normal na umaga sa kanila, at pakiramdam niya, asawa niya ang lalaki na siyang naghahanda ng almusal. Napakurap si Amara at mabilis na sinabunutan ng sarili. Ano ba itong mga naiisip ko? Bulong niya sabay kagat sa labi. Gising ka na pala, Amara. Napatalon siya nang magsalita si Dexter kahit hindi ito nakatingin sa kanya. Oo. Nauutal niyang sagot. Humarap to sa kanya at bahagyang umiti. Good morning. Kumusta ang tulog mo? Hindi ka ba namahay? Parang may kung anong kumalabog sa dibdib ni Amara. Maayos naman. Ikaw, pasensya ka na, mukhang naging abala pa ako. Ha? Ano namang sinasabi mo? Kasi sa halip na nagpapahinga ka, nagluluto ka ngayon. Sus, wala yon. Actually, mas okay nga na may kasama ako dito paminsan-minsan. Hindi alam ni Amara kung anong isasagot. Parang biglang uminit ang pisngi niya. May maitutulong ba ako? Tanong niya. Ngumiti si Dexter. Nope, tapos na ako kaya maupo ka na at kakain na tayo. Sige. Maliksing inihanda ni Dexter ang pagkain sa kanyang harapan. Hindi tuloy niya ito napigilang sundan lagi ng tingin kagaya kagabi. Para kasi sa kanya, mas lalo itong naging sexy kapag ganoong may suot itong apron. Dapat yun na lang, hindi nakasama ang sando. Hirit ng mahaderang isip ni Amara. Kain na. Ani Dexter nakatabi na pala niya at ito pa mismo ang naglagay ng pagkain sa plato niya. Salamat. Basta ikaw. Tahimik silang kumain sa simula hanggang sa hindi na nakatiis si Amara. Masarap. Anya pagkatapos sumubo ng sinangag. Of course, chef ako, remember? Biro nito. Napangiti si Amara. Oo nga pala. Kain ka lang ng kain para tumaba ka pa, Amara. Ha?
Hindi ba bagay ang katawan ko sa akin? Payat ba ako? Hindi naman. Ang sexy mo nga eh. Pero mas maganda kung magkakalaman ka ng konti. Biglang nahiya si Amara. Salamat. Welcome. Nagpatuloy sila sa pagkain hanggang sa matapos yun. Tinulungan niya si Dexter sa pagliligpit bago chinek ang mga ginawa niya na nasa ref. Ready ka na mag-trial and error ulit? Tanong ni Dexter. Oo. Kung gusto mo, ako nang gagawa ng caramelized anchovies. Tapos ikaw yung mga hindi mo pa natapos kahapon. Game? Okay lang ba? Hindi ba nakakahiya sa'yo, Dexter? Hindi naman. Wala rin naman akong gagawin kaya mas mainam na tulungan na lang kita. Sige, kung hindi talaga ako abala. Hindi, at pakiramdam ko, hindi ka magiging abala sa akin kahit na kailan. Sagot nito sabay kindat sa kanya. Namula si Amara bago binalingan ang mga ingredients na inilagay niya sa ref. By the way, you look so gorgeous on my shirt, Amara. Dagdag pa nito na ikinatigil niya. And also, you really fit in my kitchen. Yung tipong dito talaga nakalaan ng lugar mo. Hindi alam ni Amara kung anong ire-react sa sinabi nito. Subalit ang puso niya, ayon at nagsisirkus na sa tuwa, para tuloy pangangapusan siya ng hininga. Start na tayo? Untag ni Dexter sa kanya. Oo, sige. Tahimik na nag-umpisa sa kanyang ginagawa si Amara. Noong una, naiilang siya sa presensya ni Dexter dahil kita niyang nakasunod ito sa bawat galaw niya. Subalit nang magtagal ay nawala na yon dahil na-focus na ang atensyon niya sa mga ginagawa. Wow, I've never seen such a wonderful woman wandering around my kitchen. Bagay na bagay talaga sa'yo. Napatigil si Amara sa paghahalo ng ginagawang ice cream at napatingin sa lalaki. Nagulat pa siya nang makitang titig na titig ito sa kanya. Ang mga mata nitong makislap na, lalo pang tumingkad sa mga sandaling yon. Akala ko umakyat ka na. Nahihiyang wika niya. Nope, ang sarap mo kasing pagmasdan kaya hindi ako umalis. Sus, baka gutom lang yan, Dexter. Ang maigi pa, tikman mo na ulit yung loaf bread. Sandali lang, ilalagay ko muna tong ice cream sa ginawa kong freezer para mag-set. Okay. Matapos ang ginagawa ni Amara, muli niyang inihanda ang titikman ni Dexter. Kinakabahan pa siya nang ibukan nito ang bibig. Well, anong masasabi mo, chef? Tanong niya makaraan ng ilang sandali. Dahan-dahang umiti ang lalaki. This is it. Talaga? Yeah, balanse na siya. Hindi na overpowered. May contrast na sweet, salty, buttery. This is something people will remember. Napahawak si Amara sa dibdib niya. Hindi nga. Oo nga. Tikman mo pa. Ito oh. Hindi na siya nakatanggi nang bigla siya nitong subuan at nang lumapat na sa kanyang dila ang tinapay, napangiti na lang siya. Ano, tama ako no? Tatawa-tawang wika nito. Oo nga, tama na ang timpla. Yes, excited na ako sa... Napatigil silang pareho nang marinig ang malakas na tunog ng doorbell. Napatingin si Amara sa lalaki. May bisita ka yata, chef? Sabi niya na biglang kinabahan. Damit pa kasi nito ang suot niya. Wala naman akong inaasahang darating ngayon. Baka parcel. Wala rin, hindi ako mahilig umorder online. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang habang inihahanda ko pa yung ibang titikman mo. Okay, dito ka muna. Mabilis na sumibat palabas ng bahay nito si Dexter. Pagbalik nito, agad niyang narinig ang matinis na tinig ng isang babae. Biglang nanikip ang dibdib ni Amara. Pakiramdam niya may tumutusok doon at parang pinipiga. Bakit ba ganito nararamdaman ko? Tanong niya sa sarili, hanggang sa muling bumungad sa kanya ang mukha ni Dexter. Imposible. Bulong niya sa sarili, lalo na nang makitang napakaganda ng babaeng naka-abresyete dito. Hindi ako ganito kadaling ma-fall sa isang tao. Umahis ka nga, Amara. Kastigo niya sa sarili, pagkuway alanganing ngumiti. Oops, bakit hindi mo naman sinabing may bisita ka? Sabi ng babaeng katabi nito. Bisita? Sinong bisita? Anang isa pang tinig na galing din sa isang babae. Nang sumulpot ito, bumungad sa kanya ang magiliw na aura ng isang ginang. Oh, sabi ng ginang sabay tingin kay Dexter. Napailing na lang ito sabay ngiti. She's Amara Castillo, my newly hired part-time pastry chef. Really? Pastry chef? Bakit parang dito siya natulog? Sabi naman ng babaeng may mapanuksong ngiti. Namula si Amara at hindi agad nakasagot. Dahlia, iha, wag kang ganyan sa bisita ng kuya mo.
Hayaan mo siya kung sinong gusto niyang patirahin sa bahay niya. Saway ng ginang. Kuya? Sa wakas ay wika niya. Yeah, this is Dalia Marie, our youngest. Ito naman ang mami ko, si Davia Alvarez de Zares. Sa narinig ay nakahinga ng maluwag si Amara, para ding nawala ang kung anong tumutusok sa puso niya. Ano ba talagang ginagawa niyo, kuya? Usisa ng kapatid nito na magiliw na nakangiti sa kanya. We're doing some taste test. Tamang-tama ang dating nyo kasi magsisimula na kami. At least may iba kaming opinion na maririnig. Ay, game kami dyan ng kapatid mo, iho. Masiglang wika ng ginang. At alam mo, mami, tiyak pong magugustuhan mo lahat ng gawa niya. May pagmamalaki pang wika ni Dexter. Naku, wag po kayong maniwala sa kanya. Inexperience pa po ako. Saka baker lang po ako. Over lang si Dexter sa pagtawag sa akin ng pastry chef. Singit ni Amara. Okay lang, iha. Hayaan mo ng anak ko. Well, may tiwala ako sa panlasa niya. At kapag ganito siya ka-excited, tiyak na nasa tamang tao siya. Kaya nga tinawag kanyang pastry chef. Ibig sabihin, sobrang sarap ng mga pastries mo. Makahulog ang wika nito sabay kindat. Muling namula si Amara. Mami naman, saka ng tuksuhan, okay? Gawin muna natin ang taste test. Kagabi pa kasi kaming nagta-trial and error ni Amara at para to sa restaurant ko. Singit ni Dexter. Okay, halika na sa mesa, Dalia. Okay po, mami. Ready ka na? May customer na tayo, Amara. Ani Dexter sa kanya. Ready. Inayos na ni Amara ang plating ng mga ginawa niya. 4 na plato para sa kanilang 4. At kahit medyo nahihiya pa rin siya, hindi na niya pinigilan ang tila pagiging waiter ni Dexter. Mukhang nasa ugali na talaga yun ng lalaki. Habang isa-isang tinitikman ng pamilya ni Dexter ang mga gawa niya, hindi niya mapigilang kabahan. At nang isa-isa nilang tanungin ang opinyon ng dalawa, pareho silang napangiti sa lalaki. Gosh, iha, this is really refreshing. I like how you complemented the sourness of the calamansi to this platter of fruits and ice cream. Level up na halo-halo kumbaga. Ani Mrs. Lizares. Mommy's right, Amara. Gusto ko rin yung mango float mo na level up version. At lahat ng to, walang tapon. Deserve mo talagang tawaging pastry chef. Pang high-end hotel ang lasa ng mga to. Sabi naman ni Dalia. Talaga po? Maluhaluhang wika ni Amara. Oo, panabay ng mag-ina. Napatingin si Amara kay Dexter. I told you. Anito na tinapik pa siya sa balikat. Salamat sa tiwala, Dexter. Wala yun, basta ikaw. So, kailan mo siya liligawan, kuya? Singit ni Dalia. Naubo si Amara habang si Dexter naman ay iiling-iling. Ikaw talaga kung ano lumalabas sa bibig mo. Well, we're triplets, remember? Kaya kung ano nararamdaman mo, nararamdaman ko rin. Triplets kayo? Gulat na tanong ni Amara. Yes, iha. At hindi pa nagkakamali ng pakiramdam ang mga anak ko patungkol sa kanilang mga kakambal. Parang nagkulay rosas na yata ang mukha ni Amara sa narinig. At maidagdag ko lang, hindi pa kailanman nag-uwi ng babae si Kuya Dexter dito. Ikaw pa lang. Lalo namang namula si Amara. Nako, kayo talagang dalawa. Pinakakaba niyo si Amara. Singit ni Dexter. Ligawan mo na agad siya, anak, kasi boto ako sa kanya. Bagay din kayo. Sabi pa ni Mrs. Lizares na ikinatawan ng lalaki. Subalit ang tila roller coaster na asarang yun ng mga ito ay agad na tumatak sa puso ni Amara at hindi niya alam kung bakit umaasa siyang sana totoo ang lahat ng yun. Sa loob ng higit 5 buwan, maraming nagbago sa buhay ni Amara. Bukod sa nakatapos na siya sa intermediate pastry, naging successful din ang paglo-launch ng Davis Wheelhouse ng bagong set of menus ng dessert ng mga ito. So far, magaganda ang nakukuhang feedback ni Amara na si Dexter mismo ang nagre-report sa kanya. Iba na talaga ang inspired, palaging nakangiti. Ani Nancy na naroon pala sa tabi niya. Napatingin siya rito. Hoy, anong inspired ka dyan? Hindi no? Hindi raw, kitang-kita naman sa mukha mo oh. At alam kong si Mr. Lizares ang dahilan. Nancy? Oh, hindi ba tama naman ako? Hoy, ikaw talaga? Issue ka, te. Anong issue? Totoo naman. Hindi nga, walang ganyan, okay? Sagot niyang pilit itinatago ang mabilis na pagkabog ng dibdib. Sus, dinay pa to. Basta ako, naniniwala ako na one of these days, liligawan ka niya. Promise. Inirapan na lang niya ito at hindi na sumagot pa
Dahil baka mabuking pa ang lumulubong paghanga niya sa lalaki. Mabuti na rin lang at tinawag ito ng tindera nila. Nakawala si Amara sa pang-uusisa nito. Nang matapos ang shift ni Amara, madali siyang nagbihis. Tambak kasi ang labahin niya at marami rin siyang linisin. Ayaw naman niyang ipagpabukas pa yon dahil baka ipisin na siya. Pagdating sa kanyang hindi kalakihang apartment, hindi na siya nagpahinga pa. Agad niyang sinimulan ng paglalaba at paglilinis ng bahay. Nakalimutan na niya ang paglipas ng mga oras hanggang sa makarinig siya ng katok sa pinto. "Sandali lang!" Ani Amara at nagmamadaling ipinahid ang mga kamay na may sabon sa gilid ng kanyang cotton shorts. Nagbabalaw na siya at tanging yun lamang din ang gawaing natira. Muling kumatok ang nasa labas kaya napabilis siya ng paglalakad. "Sandali, nariyan na!" Ngunit kaget siyang napahinto nang may maalala. "Teka lang, never pa ako nagkaroon ng bisita rito bukod kay Dexter." Mahinang wika niya. Ilang beses na rin siyang naihatid ng lalaki sa apartment niya dahil madalas din silang magkita sa kung ano-anong dahilan nito. Minsan tungkol yun sa negosyo at sa pastries na ginagawa niya. Napatingin siya sa labas. Latag na ang dilim kaya noon niya lang naisip na gabi na pala. Napabaling si Amara sa pinto nang muling kumatok ang tao roon. Bigla siyang kinabahan kaya agad siyang kumuha ng walis tambo. Nahirap na. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa may pinto. "Sino yan?" tanong niya. "Amara, it's me." Napatayo siya ng tuwid nang makilala ang tinig ng lalaki. Mabilis niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang nakangiting binata. "Surprise!" Anito sabay taas sa daladalang paper bags. "Dexter, anong ginagawa mo dito?" "Hindi mo man lang ba ako patutuluyin?" Oo nga, pasok ka." Niluwagan ni Amara ang pagkakabukas sa pinto nang makitang hinuhubad ng lalaki ang sapatos nito. "Naku, wag mo nang gawin yan. Isuot mo na yung sapatos mo." Hindi ba nakakahiya naman? Parang katatapos mo lang maglinis eh." Pinagmasdan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Napatingin din sa kanyang sarili si Amara. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang may dumi ang kanyang suot na t-shirt at ang short naman niya ay basa. Wala rin sa kaayusan ng mahaba niyang buhok na basta na lamang niyang tinalian. Hayaan mo lang. Hindi ka naman naglalakad sa lupa." Nahihiyang wika niya. "Wag na, okay nang ganito na lang. May medyas naman ako." Hindi na napigilan ni Amara si Dexter nang tuluyan itong hubarin ang sapatos bago tumuloy. "Upo ka." Alok niya rito nang makapasok to. "Bago yun, heto muna." Iniabot nito ang paper bag sa kanya. "Ano naman ang mga to?" "Pagkain. Dala ko rin ang paborito mong fresh oysters at sushi." "Talaga?" "Oo, tamang-tama naman, hindi ba? Kasi sa tingin ko, hindi ka pa rin kumakain." Kiming ngumiti si Amara. "Parang kilalang-kilala mo na ako, chef "Medyo lang naman. Sige na, ako na bahala rito. Makikigulo na ako sa kusina mo para makapagligpit ka." "Okay lang ba?" "Oo, okay lang. Kasi alam ko namang kanina ka pa nahihiya." Napailing si Amara. Isa lang yun sa nagustuhan niyang ugali ng lalaki. Alam nitong pahupain ang nadarama niya, lalo na kapag nahihiya siya. "Sige, kung okay lang talaga "Oo nga." Madaling pumasok sa kanyang kwarto si Amara. Sinigurado niyang maayos na ang itsura niya bago siya lumabas. Napangiti pa siya nang makitang para na namang waiter si Dexter na inaayos ang kanyang pandalawahang lamesa. Subalit, kahit sa ang anggulo tingnan, gwapo at may klas pa rin ang kilos nito. Natatawa na nga lang siya kapag naaalala niyang napagkamalan niya itong waiter ng 2 beses. Paano naman kasi, ang hilig nitong basta na lamang susulpot sa harap niya na parang waiter ang suot. "Ready na ang mesa, Amara. Halika na." Anito nang makita siya. "Oo, sandali." Ikinuha muna ni Amara ng panloob na tsinelas si Dexter. Buti naisip niyang bumili niyon in case na magkabisita nga siya. "Heto, suotin mo muna kahit medyo maliit. Malamig kasi ang sahig." Anya paglapit dito. "Salamat. Kain na." Wika nito pagkatapos isuot ang tsinelas. Ipinaghila pa siya nito ng upuan. Isa yon sa mga gawi nito na nagpapabili sa tibok ng kanyang puso. At dahil gentleman nga ito na rin ang naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Isang kiming pasasalamat naman ang iginanti rito ni Amara bago nagsimulang kumain. "Anong meron, chef?" Hindi na nakatiis na tanong niya nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain. "Wala naman. Gusto lang kitang makita."
Biglang naubo si Amara kasabay ng pagsisirkus ng kanyang puso. Agad naman siyang inabutan ni Dexter ng tubig. Hinay-hinay lang kasi. Sabi nito na sinabayan pa ng paghagod sa kanyang likod. Ikaw naman kasi, nakakagulat ang mga sinasagot mo. Nasabi na lamang ni Amara. Natawa ito. Kung magdadahilan ako ng iba, di lalabas na sinungaling ako. Hindi naman siguro. Pero naparito talaga ako para kumustahin ka, Amara. Ha? E di sana tinawagan mo na lang ako o tinext. Sabi ko nga, gusto kitang makita, hindi ba? Oo nga pala. Bakit naman naalala mo akong kamustahin? Ayos naman ako. Wala rin naman akong problema sa trabaho ko. At yung mga pinagkakaotangan ko, halos nabayaran ko na rin lahat dahil sa'yo, Dexter. Good. How about your heart? Ha? Kunot noong napatitig siya rito. Hindi ba broken-hearted ka pa? Broken-hearted? Ako? Oo. Napakiling ang ulo ni Amara at sandaling inisip ang sinasabi nito. Tungkol ba to kay Lance? Sino pa bang nanloko sa'yo? Hindi ba siya lang naman? Anitong hindi itinago ang inis sa tinig. Natawa siya. Oo nga, pero matagal ko na rin siyang hindi naaalala. Ang totoo nga niyan, parang hindi naman talaga ako nasaktan ng sobra. Natuon kasi sa trabaho at pag-aaral ang atensyon ko. Kaya yon, nakalimutan ko kaagad. Saka maikwento ko na rin sa'yo, nung kami pa ni Lance, hindi naman kami laging nagkakasama noon. Para lang yung kabuti na basta na lang susulpot. Hanggang sa nakasanayan ko na lang na ganun kami. Magkita o hindi, okay lang. Mabuti naman kung ganun. Masaya akong malamang okay ka na pala. Bakit naman? Wala, concerned lang ako sa'yo, Amara. At bakit po ulit Mr. Lizares? Kasi, mag-isa ka na sa buhay tapos nagawa ka pang lokohin ng gagong yun. Muling natawa si Amara habang iiling-iling. Kaya ba ngayon mo lang binuksan ng topic na to? Oo, ganun na nga. Ayoko kasing ipaalala sa'yo. Sus, hayaan mo na. Matagal na ako nakamuon sa kanya. Saka mga kagaya niyang manluloko, hindi na pinagtutuunan ng pansin. Ibig sabihin ba niyan, pwede ka na ulit ligawan? Natigil sa akmang pagsubo ng sushi si Amara at napatingin kay Dexter na titig sa kanya. Wala itong kangiti-ngiti at bakas sa muka ang kaseryosohan. Sandaling tumigil sa pagtibok ang kanyang puso, habang tila may mga paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. Aminado naman si Amara noong una na attracted talaga siya rito, at hindi niya alam kung lalalim pa ba ang nadarama niya. Subalit sa paglipas ng mga araw na palagi niya itong nakakausap at nakakasama, tingin niya nag-level up na rin ang damdamin niya para sa lalaki. Huwag mo sabihin sa akin nagpalipas ka lang talaga ng mga araw para tanungin ako niyan. Lakas loob niyang tanong. Hindi ba obvious? Saka hindi mo ba natatandaan ang sinabi ni Dahlia noon, Amara? Natatandaan, pero akala ko naman nagbibiruan lang kayo. Natawa ito. Hindi yun biruan, dahil totoong nararamdaman namin kung ano nararamdaman ng isa't isa. Kaya nga wala kaming lihiman. Hindi lang talaga ako makaporma kasi nga ayoko namang madaliin ka. Lalo't alam kong kagagaling mo pa lang sa heartbreak. Ang gusto ko, mas patatagin muna ang samahan natin bilang magkaibigan at magkatrabaho na rin. Hindi naman ako nagmamadali Nang sa ganun, may matibay na tayong pundasyon kung sakasakali mang manligaw na ako sa'yo. Basta masigurado kung okay na ang estado ng puso mo. At dahil okay ka na, siguro naman pwede na. Paliwanag nito. Pwede nang manligaw? Oo, pwede ba? Nakagat ni Amara ang pang-ibabang labi dahil walang tigil sa paglundag ang puso niya. Daig pa niyon ang nasa trampoline. Kaya halos hindi na rin siya makahinga. Ikaw ang bahala, pero alam mo namang ang layo ng agwat natin, Dexter. Kita mo nga, sa bahay pa lang parang CR mo lang tong apartment ko. Tapos anak ka ng bilyonaryo. Habang ako, anak mahirap lang at dagdag pa ng utang. Napangiti ito ng malapad. Well, kung ako ang bahala, ngayon pa lang ay umpisahan ko na. At sa palagay mo ba'y mahalaga pa sa akin ang estado mo sa buhay? Wala akong pakialam kahit ikaw pa ang pinakamahirap sa mundo. Basta liligawan kita at patutunayan ko sa iyo ang malinis kong hangarin. Saka nga pala, may iba rin akong pakay kaya ako narito. Ano yon? Ikakasal na kasi si Draven, yung kapatid ko pang isa. Oo, nakwento mo nga siya sa akin. Yun na nga, ang gusto ni Mommy, ikaw ang gumawa ng cake nila. At saka mga pastries na rin. At hindi lang yun. Meron pa? Baka naman hindi na ako makahinga lalo, Dexter.
Natawa ito. Meron pa talaga na alam kong ikatutuwa mo. Naghahanap kasi ng masasarap na pastries ang pinsan kong si Dos na may-ari ng isang hotel. Isang beses nagpunta siya sa Davies at natikman niya ang mga gawa mo. Kaya yun, sabi niya kung pwede ka raw makausap. Hotel? Seryoso ka, Dexter? Oo, Amara. At ako ang kukunin nilang pastry chef? Parang ganun na nga. Pero sabi ko, baka hindi ko pumayag kasi nga nasa Yellow Garden ka. At sabi mo nga wala kang balak na umalis doon at may kontrata din tayo. Ang sabi niya, kukontratahin ka rin daw niya at ang Yellow Garden. Meaning ang bakehouse niyo ang kukunan niya ng pastries para sa restaurant ng kanyang hotel. Talaga? Opo. Napatayo si Amara at walang sabi-sabing niyakap si Dexter. Thank you so much, Dexter. Thank you talaga. Hulog ka ng langit sa akin. My pleasure. Ikaw rin naman, hulog ka ng langit sa akin. Kumawala siya rito at mabilis itong hinalikan sa pisngi na ikinatulala nito. Thank you ulit, Dexter. Pakisabi sa pinsan mo, kausapin na lang niya si boss para sa meeting. Anya at masayang naupo bago nagpatuloy sa pagkain. Hindi maipaliwanag ni Dexter ang kanyang nadarama. Dahil sa paglipas ng mga araw na nililigawan niya si Amara, parang mas lalo siyang nahuhulog dito. Ang dami-dami kasing magagandang katangian ng babae na hindi niya kayang baliwalain. Na kahit mag-isa na lang ito sa buhay, nakuha pa rin nilang tuparin ang mga pangarap nito. Hindi ito nawalan ng direksyon. Bagkus, ginawa nitong gabay ang mga pinagdaanan sa buhay para mas lalo pang tumibay. Hi. Nakangiting bati niya kay Amara nang makalabas ito ng hotel room nito. Naroon sila sa Oriental Mindoro para sa kasal ni Draven. At dahil ito nga ang gagawa ng pastries at cake, kaya kasama nila ito. Nag-leave ito sa trabaho ng 3 araw. Dahil malaki na rin ang naipapasok nitong pera sa Yellow Garden, walang kahirap-hirap itong pinayagan ni Mrs. Flores. Hello, Dexter. Bakit ang aga mo naman yata? Tanong nito. Kasi po, tutulungan kitang bumili ng mga ingredients. Remember? Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Ayos lang. Ready ka na ba? Oo, tara na. Iniaro ni Dexter ang siko rito. Kumapit naman doon si Amara. Tara na. Anya, maingat niya itong inalalayan hanggang sa makasakay sila ng kanyang pick-up. Sa Kalapan sila nag-shopping dahil mas kumpleto roon. At pagkatapos nilang mabili ang lahat ng kailangan ni Amara, kumain muna sila sa isang restaurant bago bumalik sa hotel na pag-aari din ni Dos. Ngayon mo na ba gagawin ng mga to? Tanong ni Dexter sa dalaga habang naroon sila sa kusina ng hotel. Doon ito magluluto dahil mas malawak yon at kumpleto rin sa kagamitan. Yung cake oo. Kailangan kasi yung maset para hindi mag-collapse. Gagawa na rin ako ng ice cream tapos yung iba mamayang 2 a.m. para freshly baked siya pag kinain bukas ng tanghali. Ganon? Tutulungan na kita. Ha? Hindi ka ba kailangan dun sa inyo? Kasi di ba ganun sa traditional wedding, may pahapunan? Oo nga. At isasama kita, kaya tutulungan na kita para madali kang matapos. Seryoso ka? Oo naman. Ano pang silbi ng panliligaw ko kung sa ganitong hirap hindi kita tutulungan, Miss Castillo? Namula ito na ikinatawa ni Dexter. Hindi ka pa rin ba sanay? Tanong niya. Medyo nasasanay na. Kaso, iba pa rin eh. Kinikilig ka pa rin? Ganun ba? Oo. Pag-amin nito. Sagutin mo na lang ako kung ganun. Pabirong wika ni Dexter bago inayos ang mga pinamili nila sa ibabaw ng kitchen counter. Sige, subukan natin. Napatigil siya sa ginagawa at napaharap dito. Talaga? Ilang beses pang kumurap si Dexter para masigurong hindi siya nananaginip. Oo, alam ko namang nararamdaman mo na noon pa na may pagtingin din ako sa'yo. Pasensyoso ka lang talaga. Napangiti siya at tuluyan itong hinarap. Hinaplos niya ang pisngi nitong namumula na. I will always be patient when it comes to you, Amara. Because that's how I describe what I feel for you. Hindi nagmamadali, lalong hindi namimilit. What I feel for you is pure love that could take forever. Yan ang sinisiguro ko sa'yo. Unti-unti itong napangiti habang naging islap ang mga mata. Thanks, Dexter. Ngayon pa lang, alam kong hindi ko pagsisisihan ng pagsagot sa'yo dahil dama ko ang katapatan ng puso mo. Well, is it early to say I love you? Hindi naman siguro. Then, I will always love you, Amara. At mamahalin din kita sa paraang alam at kaya ko, Dexter. That's enough answer for me.
At pagkatapos niyon ay inangkin ni Dexter ang mga labi ni Amara. Sa paglipas ng mga buwan, napatunayan ni Amara na tama ang desisyon niyang sagutin si Dexter. Dahil bukod sa pagiging gentleman, sweet at maalaga nito, wala ring araw na hindi nito pinakikita at ipinadarama sa kanya kung gaano siya nito kamahal. At higit sa lahat ng yun, si Dexter ang #1 supporter at cheerer niya. Congrats, honey! Salubong nito sa kanya nang makalabas siya ng conference room ng hotel ni Dos. May hawak itong bulaklak dahil yun ang araw nang pumirma sila ni Mrs. Flores ng kontrata bilang nangungunang supplier ng pastries ng hotel. Pagkatapos ng trial and errors na ginawa nila. At gaya ng restaurant ni Dexter, may mga signature pastries din siya na eksklusibo lamang sa hotel ni Dos. Mula rin ang matikman ng mga pastries niya sa kasal ng kapatid ni Dexter, lalong dumami ang nag-inquire sa Yellow Garden na kunin silang supplier ng mga pastries sa mga negosyo ng mga ito. Marami kasing dumalo sa kasal ng mga negosyante at mayayaman. Nga lamang, limitado lamang ang tinanggap nila ni Mrs. Flores dahil hindi na kaya ng katawang lupa nila ang sobrang daming client. Thanks, honey. Abotenga ang ngiting wika ni Amara. For you. Iniabot nito ang bulaklak na daladala nito bago siya hinalikan sa mga labi. Thank you ulit. So how does it feel? Tanong nito sabay pulupot ng isang kamay sa bewang niya. Sabay na silang naglakad patungong elevator. Okay naman. Excited na nga ako eh. Sagot ni Amara. Ako rin excited na. Alam ko naman yun. Kaya nga thank you talaga. Sobrang blessing ka talaga sa akin, Dexter. At huwag mong kalimutan na ganun ka rin sa akin. Tumigil sandali si Dexter at pinisil ang tungki ng ilong niya. Natawa naman si Amara. At dahil dyan, ililibre kita. Ha? Ililibre mo ako? Oo, ayaw mo ba? Pwede bang sa ibang araw na lang? Bakit naman? Napatingin si Amara sa nobyo pagkasakay nila ng elevator. Kasi naghanda ako ng dinner para sa atin. Just a simple celebration. Kakamot-kamot sa ulong wika nito. Talaga? Oo. Okay, honey. Sa ibang araw na lang kita ililibre. Malapad na napangiti si Dexter. Thanks, honey. Subalit ang akala ni Amara na isang simpleng dinner lang sa restaurant nito ang pupuntahan nila ay hindi pala. Ano namang gagawin natin dito? Tanong niya sa nobyo nang humimpilang sinasakyan nila sa Manila Yacht Club. Magdi-dinner. Dito? Oo, kasi I want to make it special. Napataas ang isang kilay ni Amara at hindi na sumagot pa. Tahimik lang siya hanggang sa makapasok sila sa isang napakagandang yate. Sa'yo to? Tanong niya, wala pa kasing pangalan yon. Aha, bagong bili ko pa lang. Alam mo na, hilig ko talaga ang mga ganito. Wow ha, parang bumili ka lang ng tinapay, Mr. Lizares ah. Honey naman. Opo na, binibiro ka lang eh. Natawa ito. Halika na sa itaas. Nakaalalay sa kanya si Dexter hanggang sa makaakyat sila sa roof deck. At nagulat siya nang salubungin sila ng isang malamyos na tugtugin. May violinist din at tinutugtog ang kantang When I Met You. Ano to, Dexter? Takang tanong ni Amara habang iginagala ang mga mata sa paligid. Nagsimula nang umusad ang yate na nadedekorasyonan ng mga bulaklak at white Christmas lights. Meron ding 2 waiter na nakaabang sa gilid ng isang long table kung saan naroon ang mga pagkain. At sa gitna niyon ay may isang table for 2 na may scented candle sa gitna at nakakalat ang mga petals. Dex, hindi na naituloy ni Amara ang sasabihin. Nang lingunin niya ang kasindahan, nakaluhod na ito at hawak-hawak ang isang kahon na pinaglalagyan ng isang kulay pink na diamond ring. Nangilid sa luha ang kanyang mga mata. Halos hindi na rin niya makontrol ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Amara Castillo, will you be the icing on my cake? My home away from home, and the flavor that makes my life worth savoring. Will you marry me, Amara? Madamdaming tanong nito. Sunod-sunod siyang tumango, kasunod ng sunod-sunod ding pagpatak ng kanyang mga luha. Yes, Dexter. Yes. Yes! Madali nitong isinuot ang singsing sa kanyang daliri bago tumayo at siniel siya ng isang matamis na halik. I love you, Amara. My soon-to-be Mrs. Lizares. I love you too, Dexter, my future husband. Pagkatapos ng gabing yun ay agad nilang ibinalita sa pamilya ni Dexter ang plano nilang pagpapakasal. Tuwang-tuwa naman ng mga ito lalo na si Mrs. Lizares dahil palaki na raw ng palaki ang pamilya ng mga ito.
Totoo naman yun, dahil makalipas ang higit 1 taon, pagkatapos nilang makasal, isang sanggol na lalaki ang ipinagkaloob sa kanilang mag-asawa. Isang anghel na nagpapaalala kina Dexter at Amara na hindi lang puro lungkot ang buhay, na pagkatapos mabigo at masaktan, darating pa rin ang taong magiging dahilan para sumaya tayong muli. Ang taong hindi lang pagmamahal at pag-aalaga ang kayang ibigay sa atin, kundi tiwala at suporta na siyang magpapatibay sa paglalayag natin sa agos ng buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.